Ayan. Amazing morning, everyone. Ayan, grabe. Sobrang dami ko nakita dito nga aga kanina, no? Iba natin mga mentors and guests ang aga nilang pumasok. Amazing morning po, amazing afternoon, and amazing evening to all of you. Kumusta po kayo dyan, no? By the way, I am Arvita Abubakar and I will be your host for today, tonight, and this afternoon. No? Kung anong mang time zone po kayo nandyan, no? So, ayan. So, pa-chat naman po kung saan po tayo, kung saan po tayo. Ayun, may mga nag-chat na saan po ang location natin kasi this is the Middle East IDP po, no? So I believe marami po tayo, of course, sa the Middle East, but actually we are actually worldwide, no? So balikan ko lang po, no, ang ating mga nag-chat, no? Tayo po ay live sa ating YouTube, sa ating YouTube, no? Ayan, kaway-kaway po sa ating, ayan, 28,000 na ating Zoom participants and of course ang ating mga YouTube viewers din po. And ayan po, I am from Sweden. Hello po. Ayan, and of course from US, from Tokyo, Japan, from UK, Sweden, from LA, from Taiwan. Hello po, from New York. Wow, grabe ang lalayo. From Laguna, of course, from Philippines, Kuwait, Malaysia, ayan ako. Amazing, amazing morning, amazing afternoon, and amazing evening to all of you. Ayan, from Belgium, may humahabog. Sige po, chat lang po para malaman natin kung saan tayo. Kasi grabe, no? Hindi lang to pang Middle East talaga, pang international, worldwide po tayo. From Belgium and USA, Virginia. Hello po mga mentors and mga guests. And this is another round of our, ating IBP for Middle East, no? Ayan, amazing morning again, no? Kumusta po kayong lahat, no? So, ako po pala, no, muna tayo, no? Before nga pala tayo simula, let's all have, mag-prayer muna tayo. No, before anything else, let's seek, guidance from the Lord first. So, guys, let's all bow our head and let's have a quick prayer po, no? Dear God, thank you po for this wonderful evening, morning, afternoon that we are all gathered here in the Zoom meeting to learn the abundance of health and opportunities that you have bestowed upon us. Please open our heart and open our minds po so that we may able to understand and we may able to apply all what we will be learning from our great speakers today. Please bless our speakers so that they may provide us all the information, all the wisdom that they have. Lord, thank you so much, Lord, and we ask for your forgiveness. And we ask also for your continuous blessing to us and to all of the participants here in this Zoom meeting and also our YouTube and Facebook viewers. Thank you, Lord, for this amazing blessing and this amazing opportunity that you're giving us today that we will be able to see for today. Thank you and love you, God. Amen. Ayan. So, ayan. Palakpakan naman tayo dyan, guys. Gising pa ba kayo? So, grabe, no? Actually, hindi lang to first time kong mag-host, pero ba't ako kinakabahan? Kasi grabe, no? Worldwide tayo. Ang dami na po natin. So, guys, no? Continue po to share the invite po, yung Zoom link natin sa inyong mga leaders. Make sure yung mga leaders niyo and yung mga guests niyo madala niyo ngayon para po, napakaganda po ng pag-uusapan nating topic ngayon. And of course po, ang gagaling po ng ating mga speakers today. Kaya ako po na-excite po talaga, no? So, ready na ba kayo, guys? Patayin naman, I am. Kung kayo ay ready na, so we could start. Yan, patype naman ako. Ayan, I am daw. So, sige po, confused lang po. Okay. Ayan, may mga mentors tayo na may mga guests talaga. Hello, hello po sa ating mga guests. Nako, you are very lucky po that you are here. No, congratulations to our guests po worldwide dahil po grabe, hindi po masasayang yung time nyo na spend nyo po dito dahil talaga po magiging fruitful yung magiging usapan natin ngayon. Ayan, I am ready daw, no? So, ayan. Okay, thank you po sa mga nag-participate sa chat. And of course, before po tayo magsimula, like what I've mentioned, I am Armida Ubakar and I'm coming to you live here in Singapore. It's actually 11:17 p.m. already here in Singapore.
So I believe sa ibang no, magkakaibang time zone tayo. So habang natutulog ang iba, no, sorry sa aking mga ka-roommate, tulog na sila. So ako pa lang ang gising. So yan, yung mga tao daw pong gising ngayon is mga taong payaman. Ayan po, no? Agree po ba kayo dyan? Mga payaman ang nandito sa Zoom ngayon at ang ating mga viewers sa YouTube and Facebook. Ayan. So, just to give you a background po, no, para mabigyan ko lang po kayo ng konting clips po, no, about me. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. So, let me just quickly share po some, some stories, no. Share ko lang po yung story ko sa inyo. Wait lang po, ha. Ayan po, no. So, marami po tayong OFW dito. Tama po ba? Patchat naman ako, may mga OFW. Patchat naman ako kung kayo po ay OFW, patchat naman po ng 1. Kung kayo ay OFW. Ayan, no. So, marami po nga po tayong OFW dito, no. So, ayan po, ako po ay OFW dito sa Singapore. And guys, I am working here as a regional payroll manager. So, I'm here dito po sa Singapore working sa isang outsourcing company, and we're actually doing payroll for a lot of small, medium, and large size industries for the Singapore. Ayan po, so to give you a background, ako po ay tubong Marawi at tubong Zamboanga. Ayan, kaway-kaway sa mga Bisaya dyan, tsaka mga Maranao. Ako po ay isang Muslim. Hello po sa mga Bisaya, maayong gabi sa inyong kanan. Ayan, no, nag-Bisaya talaga. Pero hindi po ako ganun ka-fluent, yun lang po ang alam ko. Pero nakakaintindi po ako, no. Sa mga Maranao, sa mga Muslim brothers and sisters natin dyan, hello po, Maranao po tayo, okay? So, ayan po, no. So, ito, bigyan ko lang po kayo ng links, no. Ako po, kami pong pamilya is lumaki po kami sa Marawi, na mahirap po talaga ang buhay, no. So, ayan, dahil po sa kahirapan sa buhay, mabalik pa lang tayo, nag-migrate po ang family namin, hindi sa US, sa Manila, kasi yun daw po ang land of opportunities sa Pilipinas. Kaya po, sa Manila po ang aking father po is tumayo po, nagtayo po ng isang vendor. Ayan, familiar po ba kayo sa mga Muslim na mga sidewalk vendor, no? Alam nyo, ang disipag po ng mga yan. Grabe, ang mindset po talaga nila mag-business. Kahit na po nasa gilid ng kalsada, talagang magkaroon lang ng marangal na trabaho. Ayan, ganyan po ang father ko, no? And ang mother ko during that time, nagtitinda ng palamig, ng kakanin, nagmamanicure, pedicure. So talaga pong yun yung simpleng buhay na mahirap, di po ba? So yun po, doon po kami lumaki na hindi ko naman po kinakahiya kasi po, nung maliit pa lang po ako, tinatakot po sa isip ko na hindi ako papayag na yun po ang maging kalakihan ng aming pamilya. Hindi po ako papayag ng yung aking pamilya, aking mga magulang, patuloy silang maghirap ng ganon. Kaya po tayo, second year high school pa lang po, self-supporting na po tayo hanggang college, nag-working student po tayo para makagraduate po sa school, no? And yun nga po, dahil po nakagraduate naman po tayo, dahil nagsipag tayo, napasok po tayo sa payroll kasi banking and finance graduate po tayo, no? Hindi ko po linya ang pagpi-payroll, pero sa payroll po ako napasok, and dahil po ang payroll na naging expert po tayo sa payroll, no, APAC, no, Asia Pacific, US payroll, marami po tayong alam na payroll na opera po tayo dito sa Singapore. And akala ko po dahil sa Singapore, nakaway-way sa mga OFW, no, yung mindset natin nung una, akala po natin, no, pagpunta natin ng ibang bansa, yun ang kasagutan sa ating kahirapan, no? Excited pa tayong sumakay ng ng eroplano, baon-baon yung ating mga pangarap, no? Kasi po hindi po mahirap umalis ng bansa kung alam po natin na meron tayong baon-baon na pangarap para sa ating pamilya. Kasi yun po ang ating deepest why. Tama po ba? Mga OFW dyan. Di po ba yun po ang ating deepest why? Kaya kahit malayo sa pamilya, tulad po, no? Ayan po, ito po yung work ko. Napaka-toxic. Bakit po? Tayo po is nagpi-payroll. Alam nyo, kaway-kaway sa mga empleyado dyan na matanggalan man lang ng piso, magre-reklamo po yung mga yan. So sobrang stressful po yung work natin. Continuous cycle siya. Kumbaga, ang daming payday. So longer working hours po, hindi rin tayo well compensated, no? Kahit sabihin niyo po na tayo ay manager level na, pero yung sahod po natin is hindi siya commensurate dun sa ating skills at saka experience, no? Pero ano lang po tayo, no? Stay lang tayo kasi kailangan nating magtiis, no? Ayan po. And of course, kung nagtitiis po tayo, no? Ayan, nakaka-relay naman siguro ang iba nating OFW, malayo tayo sa pamilya. And ito lang talaga inspirasyon natin, bakit tayo nagpapakahirap dito sa ibang bansa, is para po makapiling sila no makapagpundar, makaipon, mabigyan sila ng magandang buhay. Tayo po dito sa Singapore, hindi pa po tayo nakabalik for almost 2 years dahil po sa pandemic, no? I believe sa ibang countries, ganun din, no? Mahirap din po talagang bumalik. Kaya po, ayan po talaga.
tiis-tiis lang po talaga tayo, no? Zoom na lang o di kaya po sa messenger call, dyan na lang po tayo nakipag-ano sa ating pamilya. And ito guys, sabi nga nila, sabi nga nila, pakimute lang ang ating mic. Ayan, no? Thank you po sa mga nag-mute, no? Ayan po. So sabi nga po nila, Mens, maganda ng sahod mo, maganda ang posisyon mo. Bakit ka pa nag-IM? Bakit ka nag-network? Kulang pa ba yung sinasahod mo? Di ba usually ganun po ang ano ng ibang, hindi nakaka-introduce kung gaano kaganda ang networking. Unang-una po, bakit po pa ako na-inlove sa networking, guys? Alam niyo po ba, napakaganda ng products natin. Alam niyo po ba, since nag-hit ang pandemic, ang unang fear ko, paano yung mga tao sa Pinas, paano yung mga pamilya ko sa Pinas, ang anak ko hikain, ang mother ko may hypertension, may kapatid akong may autism. Alam niyo po yung ano, yung parang sasabog ang utak mo kapag aalala sa kanila. Pero guys, alam niyo, yung pong peace of mind, hindi mababayaran ng pera yon. Dahil po sa Barley, nagkaroon po ako ng peace of mind. Dahil po gumagaling po ang aking mother, ang aking anak, hindi na po, wala na po yung asthma niya. And ito ang benefit, napakaganda po. Ang aking kapatid po na may autism, alam niyo guys, nagpakalma po sa kanya ang Barley. And yung seizure po niya, usually nag-seizure po siya, six times po siya nag-seizure every month. Pero alam niyo guys, last September, October, 3 times lang po siya nag-seizure in a month. And yung pag-seizure po niya, sobrang bilis na bumabalik yung consciousness niya. Kaya po guys, kung kayo may kakilala na may ganito kagaya sa kapatid ko na may autism, naku, napakaganda po ng Barley natin talaga. Kaya ito po talaga isa po talaga sa parang treasure ko na sobrang kampante po ako na nasa ibang bansa ako, kampante po ako na healthy, yung naiiwan kong family, no? Kasi kung hindi po sila healthy, ano pa yung hindi nangyayari? Bakit pa tayo nagpapakahirap dito sa ibang bansa, no? Kung di naman natin ma-provide yung best na health para sa family natin, di ba? So yun po talaga, yung hindi na matatawaran ng pera, yung ating peace of mind, no? And of course po, ito po napakaganda guys. Alam niyo po ba, ang IM po nabukas talaga sa isip ko tungkol sa leverage income. Dati po, no, regional payroll manager po ako pero hindi ko pa ako ganun ka-familiar sa leverage income kasi hindi po sa atin discuss yan. Pero guys, no, dito ko po napatunayan na talagang ako po 8 years na dito sa 8 years na ako dito sa Singapore. Malaki ang sahod ko, yes, maganda ang posisyon ko. Pero guys, alam niyo yung 8 years na yon, walang nagbago, 8 years continuous. And the good thing po, nakmeet ko ang IM dahil ito po nagpabukas ng isip ko na makita ko po kung gaano kaganda pala na hindi pala tayo kikita, hindi pa tayo yayaman sa pagiging empleyado. Kasi no work, no pay tayo. Unlike po sa pagkakaroon ng leverage income, mamaya po ibili tayo ito ng mga speakers natin. Pero ito lang guys ang gusto kong makita nyo. No? Sa IM po, which is a networking na napakagandang profession, guys, kikita tayo dito. Tulad po ni kikita tayo ng leverage income dito. Example po si Lucio Tan, kumikita siya ng 9.6 million in 3 days. Samantalang tayo po, no, pwede rin natin kitain yun sa employment. Pero guys, pansinin nyo, ano ang pinaka malaking difference? Yung time. Sa employment, pwede mong kitain ng 9.6 million in 40 years. But kung ikaw ay networker at kumikita ka ng leverage income, kikitain mo lang siya in 3 days. O wag lang 3 days, sabihin nyo masyadong mabilis. Kitain mo lang 3 years. Ano po ang difference ng 3 years versus sa 40 years? Napakalaking time po ang masisave natin. So ito talaga nagpamulat po sa isip ko. Bakit ako ngayon, kahit po ako ay manager na di Singapore, hinahataw ko rin po ang IM, no? Ayan guys, dahil po sa mindset na yan, nakabuo po tayo ng team and yan po ang aming dream team, Ablaze. No? Kaway-kaway sa aking team na nandiyan po nag-support and naka-identify na rin po tayo. Meron na tayong mga core leaders. No? Maliit lang po ang team natin but it's growing. No? Kasi nag-start lang po tayo mag-build ng team last April of this year. And the good thing with this guys is that ayan po, no, nakakasama tayo sa top 20 movers. And tingnan niyo naman to guys, no, last September, ang kinita ko na po last September is 120,000. Nakikita niyo ba? Di po ba part-time lang but full-time by heart? Okay na po bang kumita kayo ng 120,000? But guys, there's more, no? Ayan, ano pa ba ang more? Wait lang. Ayaw gumana. Ayan, nag-174 tayo. And guys, nakikita nyo to. Biruin nyo guys, tinatry po natin mag-rank up. Tinatry po natin ma-achieve ang elite, Sapphire Elite Executive for April, May, June, August, and October. Pero walang nangyari. Pero guys, finally, itong November lang po, na-hit po natin yan. And ayan po,
Na-hit na po natin ang Sapphire no, this month. And nakakatuwa po guys, we are already on a 300 circle na talagang nakakumita na tayo ng 300,000 pataas. And ayan po yung mga bonuses talaga na mamaya i-discuss po ng ating ng ating mga speakers kung gaano po kaganda ang bonuses po dito sa IM. Kaya kung kayo is yung mga guests natin at yung mga hindi pa po member na nakikinig sa ating YouTube tsaka Facebook page, naku, wag po kayong umalis. Makikita niyo po kung gaano kaganda ang mga bonuses na ino-offer ng IM. Kasi ako po, ayan po, nakikita niyo, patotoo po na naka-achieve po natin yan, no? And of course, ito po yung ating mga top mentors na talagang tinitingala natin at sinusundan po natin ang kanilang yapak dahil po darating din po tayo dyan. Ayan, no? So ayoko po, hindi po ako ang speaker nyo. So ito lang po is konting share lang, sana na-inspire po kayo, di ba? So panimula pa lang po yan. Naku, kung kayo, ma-inspire kayo lalo dito sa ating mga speaker, no? So ipapakilala ko na po, hindi ko na po patatagalin, no? Of course, ang ating first speaker. Grabe, no? Ito ay ang ating pinaka-artistahin sa aming team, no? Siya po ang aming father, no? Father team namin. Actually, sila po ay dati ring OFW dito sa Singapore. And sasabihin po niya mamaya, ano po yung naging journey nila, bakit po sila nag-full-time sa Pinas at iniwan ng employment dito sa Singapore. They are already a multiple travel, gadget, and incentive achiever. And they are car achiever, guys. Kakukuha lang nila ng car last June. And yet, they already achieved another car this November lang po. Nakaka-excite. And they are already in a 2 million circle. Emerald Elite Executive, now a Diamond Elite Executive in the making. The father and founder of our Dream Team Worldwide. Ayan. Let's all welcome Mentor Sam Palomo. Mentor Sam. Hello po, Mentor. Alright. Hello po. Magandang lalaki talaga ako sa inyong harapan ngayon. Ano? Kamusta kayo? Kamusta? Parang meron po tayong ibang lahi na na audience dito. Kailangan ko bang mag-nosebleed po? Mayroon akong tissue dito, left and right. Do I need to change channel? Because I can see that there's international guests in here, right? Yeah? So, kaninong guest ba yon? Si Sir Roldan Espinosa. Yeah. Are you where are you from, sir? Or are you a Filipino? Yeah, where are you from, sir? You can unmute yourself, sir. Yeah? O mukhang ibang lahi lang siya, pero Pinoy siya, no? Alright, so ano tayo nakakamiss ang jokes mo, sir. Ayan. Hello po. Na-miss niyo ako sa Middle East IBP. Yes, sir Roldan. Yes, I'm from UK, sir. But are you a Filipino, sir? Or yes, Bisaya. Yeah. From Davao. Duterte. Akala ko, sir, ibang lahi na eh. Alright, so akala ko mag-nosebleed na ako eh. Kasi kahit po isang ibang lahi. Kasi minsan, one time po na experience natin, merong nag-invite ng ibang lahi. So, mabilis naman tayo magpalit ng channel, no? Ready naman tayo dyan. Pero, kaya lagi yata yung may baong tissue, kaliwat kanan. Buti na lang wala. Wala. Ayan. Alright. So, kamusta po ang lahat? Pa-comment naman po sa ating chat na tayo pong lahat ngayon ay blessed, no? Dahil nga po mayroon pa tayong lakas na umattend ng mga ganitong webinar. Kahit pasabihin natin sa bahay na lang to. Kasi yung iba, sa totoo lang, nakakalungkot, no? Dahil siyempre marami pa rin mga kababayan ho natin ngayon talagang yun bang naapektuhan ng pandemic, no? Na devastated talaga po yung nangyari. Nandun yung depression, nandun yung nasa hospital bed na sila, no? And let's appreciate na tayo po ay may energy pa din na maka-attend po ng ganitong webinar, no? Na talagang makakakuha tayo ng magandang wisdom na pwede natin magamit. Especially for our guests na alam po natin na marami po dito, no? Na mga hindi pa part ng IM Worldwide. So we strongly believe that God puts you here na para po masagot na yung matagal mong pinagdadasal kasi marami sa atin po dito nagdadasal, Lord, malapit na naman ang Pasko. Gusto ko yung Pasko iba. Gusto ko yung New Year iba. Kasi marami sa atin, yung New Year at yung Pasko, parang lang siya, history repeats itself. Yung laging yun lang din. Alam mo yung gano'n? Na gusto natin may magandang pagbabago. Ano po? Yung bang better or best, di ba? Yeah, greater. Ayan, di ba?
become more prosperous tayo, di ba po? Yan. So, ito po yun. Kasi para sa amin po, ito po ay naging answered prayer sa amin, yung ganitong opportunity na talagang we are really passionate to share with you all na talaga pong pwede makatulong po ito kung siseryosohin mo lang din. Alright? So, just sit back, relax, and enjoy our presentation. It's gonna be short lang naman po. Hindi naman tayo magtatagal ng 5 oras dito. Di ba? So, ang isang favor ko lang po, no? Kung meron ho kayong inaalala ngayon, baka iniisip mo yung jowa mo, ha? Narinig po kasi si Marites sabay ganun So, kung may inaalala ka ngayon, may iniisip ka, may bungabagabag sa iyong isip mo ngayon, okay lang bang iset aside mo muna para makapag-focus po kayo? Baka may papulot po kayo dito makatulong mo sa inyo, ano? Ilang ano lang naman ito. Saglit lang po ito, ha? Para naman ho makapag-focus lang po tayo, ano? Kung pwede rin namang mamaalam na ho kayo, maghabili na ho kayo sa sabi ganun I-text nyo yung ka-date mo dapat mamaya na, teka lang ha, nasa webinar ako. Kailangan mo muna mag-concentrate ha. O kaya kung may niluluto ko yan, patayin mo muna yung apoy ha. Baka nako, di ba? Nangyari sa akin yan dati Na ako na pala yung speaker. So hindi ko alam, mayroon pala ako niluluto. Ano tayo, tigasin din ho tayo sa bahay tigasin. Alam niyo na ho 'yon. Tigasin, no? Tigasin, tigaluto ganyan. Grabe, yung ako kasi paborito ko yung nilagang saging na saba. Alam niyo ho 'yon? Kahit pa ako'y probinsyano po, no? Na kahit pa doon sa lugar namin talagang meron kaming sagingan, hindi ako nagsasawa sa saging Ang masarap na minimerienda ko 'yan one time ako yung speaker na. Tapos nakalimutan ko, kakasalang ko pa lang nung niluluto ko nilagang saging. Pagkatapos ko ng mag-talk, pagbaba ko, naku po, yung aking saging na yon, uling na. Grabe. Uling na talaga as in, hindi ko lang pinupost yung hindi ko alam po, ipopost ko ba sa Facebook. Kakaya na. So, pero buti hindi kami nasunugan noon. Oh. So anyway, kaya ano po baka may niluluto kayo dyan magpaalam muna kayo. Pwede niyong kausapin naman yung kalan niyo sandali lang ha. At magko-concentrate muna ako dito at ano lang naman to saglit lang to, di ba? Ganun lang po para makapag-focus po kayo. Okay, so umpisa na tayo, no? Sa atin po mga guests po dito, no? Kayo po ang aming espesyal ngayong gabi, no? Dahil nga po we are all passionate in sharing this wonderful opportunity para po sa lahat, no? Especially sa mga bago. Yan. And para po sa kalaman ho ninyo, no? Gusto ko lang po ipakilala na kami po dito, that's my wife in the picture po, no? Kami po ay dating OFW din po, kaya talaga makaka-relate din ho kayo sa story namin. Dati din po kaming kagaya nyo ho na naging OFW. Kami po ay nag-work sa Singapore. Na combined experience po namin doon ay 10 years, no? 10 years kami nag-work sa Singapore na combine and yung wife ko po dating restaurant manager, ako naman po sa retail. So siya F&B, ako retail, no. Maganda naman ho ang trabaho namin dahil mga naging manager ho kami, pero one thing na na-realize ho namin ay talaga pong maganda nga ang income pero parang laging kulang pa din at saka yung amin pong quality time nawawala doon sa aming kumbaga sa anak, no. Lumalaki yung anak namin ng kumbaga sa yung time namin hindi namin ibibigay yung quality time. So kaya po kami nag-decide na magnegosyo ng ganito at gawing full-time. So, kaya po 2017 po ginawa po namin yung ganitong business, no, with I Am Worldwide, na as in pinagpalit na ho namin yung trabaho namin, yung magandang trabaho namin sa abroad. At awa ng Diyos ho ay hindi ho namin pinagsisihan ho yan dahil nga ho, as you can see there, no, naging nakaranas ho tayo mag-travel ng libre. Well, siguro sasabihin mo sa akin nakakapag-travel din naman kami Kasi siyempre pag OFW tayo, di ba, nakakapasyal din tayo sa ibang bansa, nakakapag-travel ka din. Pero masarap pala maranasan yung travel mo na wala kang iisiping budget. Kasi dati nung nagta-travel kami, lahat naka-budget Budget hotel, budget na airlines, budget na pagkain, lahat naka-budget Puro budget ba, no? Ang masarap pala yung mag-travel ka na wala kang isiping budget. Bakit? Libre lang kasi. Yan po ang ipina-experience sa atin ng I Am Worldwide na nakapag-travel kami ng libre na. As in, lahat, ang pagkain mo, lahat buffet yan, libre lang, no? Ang sarap, tapos papasyalan. Wala kayong ibang gagawin, kundi mamasyal lang at kumain, no? So yan yung na-experience namin sa IAM. At nabigyan kami ng libreng MacBook Pro. Yun ang naku po, sa trabaho namin, kahit sobrang stressful, hindi man lang ho kami nabigyan ng ganitong libre dito ho, nabigyan ho tayo ng libreng MacBook Pro, pati po yung libreng iPhone 12 Pro Max. Na alam nyo naman, Pro, guys. Pero syempre, dyan sa abroad, sabihin mo, meron kami yan. Sa abroad naman, normal lang yan, may mga ganyan na gadget. Yes, opo, naintindihan ko ho yun. Pero iba ho talaga kasi yung libre Alam mo nyo ho yung gano'n. MacBook Pro, tapos libre mo lang na makukuha.
Iba ho talaga yun. Kahit na ikaw, marami kang pambili, iba pa rin talaga kasing libre. Narinig ba kayo, mga pre? Masarap maranasan nyo ho yun. Ano? Nakikinig tayo mga pareha. So, okay tayo dyan. So, yun ang masarap, no? Ang malapit pa po niyan, every year ho yan. Every year kasi merong ganyang incentive yung company eh. Ito yung malapit. Yung MacBook Pro, masarap, syempre, libre. Yung iPhone 12 Pro Max, libre. Ito pa yung, paano yung libre kotse? Yun ang mas masarap. Saan ka makakita ng ganong career? Saan ka makakita ng ganon, no? Na yung ultimo sasakyan, pwede mo makuha, libre lang. Ang sarap naman nun. Yes, kaya dito po sa totoo lang, no? Isa po sa pagpapatunay ho namin, ang negosyo hong ito, pwede kang mabigyan, yung pangarap mo, pwede mo makuha ng libre. Well, sasabihin natin, parang too good to be true naman yan, mentor. Papatunayan ko ho sa inyo. Nung una, nagduda talaga ako. Normal lang naman ho magduda. Normal lang yan. Kasi abnormal ka naman siguro kung wala kang pagdududa sa umpisa. Lahat ng bagay sa umpisa, duda ka talaga. Kahit ano pa yan. 'Di ba? Yung first kiss mo nga eh. 'Di ba? Iba yung feeling mo, duda ka sa sarili mo na anong pakiramdam, o, sinong unang lalapat, yung labi, siya ba o ako, ha? Alam mo ganun? Yung una mong nag-abroad, may duda ka pa din, kaya ko bang mag-abroad, 'di ba? Totoo ba itong ginagawa ko? Kaya ko ba talaga ito? O normal lang yung magduda, no? Pero masarap dyan po na ma-discover mo. Kumbaga sa pagkain, kakainin mo talaga para malasahan mo. Hindi mo pwedeng tititigan lang. Ano ho? So yan, no? Mamaya mapapatunayan ho ninyo sa presentation ko. No? And ang masarap pa po na to, yung pinapangarap mo maging milyonaryo ka, sa ganitong business pwede. At ito ang pinakagusto ho namin dito. Yung pwede kang maging tinatawag na millionaire maker. Ibig sabihin, mayroon kang kasama dito sa ganitong negosyo na natulungan mo naging milyonaryo na rin. Yun ang pinakamasarap. Kasi nga po, yan ay, kumbaga, wala yan sa iba eh. Marami ho tayong kakilala, no? Very successful traditional business owner. Sobrang yaman, mayayaman, na traditional na ng mga negosyante. Katulad doon sa lugar namin ho, ang yaman niya kasi siya lang yung tanging nag-franchise ng Jollibee doon sa probinsya namin, sa mismong bayan namin. Ay big time yun kasi alam niyo naman, ang franchise ng Jollibee, di ba? 50 to 100 million dapat pera mo niyan. Ibig sabihin, bago ka pa magkaroon ng sarili mong franchise ng Jollibee, multi-millionaire ka na, sobrang yaman mo na, no? Pero ito yung question mark na malaki doon, no? Ilang tao ang natulungan niya yumaman na kagaya niya? Well, the answer is no, wala, none. Kaya ito po ang negosyo na napakasarap, life-fulfilling business or career na pwede kang yumaman at at the same time, marami kang pwedeng matulungang tao yumaman din kagaya mo. Di ba ang sarap nung ganun? Kaya naman ho, marami ho tayo ditong ka-business partner, no? Marami tayong kasama dito sa I Am Worldwide na na-witness ko talaga. At saka actually member namin. Mayaman na talaga. May sarili ng negosyo, traditional business. Pero bakit seryoso pa rin nag-I Am Worldwide? It is because natagpuan din niya yung purpose. Na dito, pwede siyang makatulong sa kapwa niya na umasensong kagaya niya. Kasi siya, oo nga, mayaman ako sa traditional business ko. Pero ako lang yun. Ako lang yun. Sino sa mga kakilala ko na natulungan kong yumaman kagaya ko? Di ba wala? Kasi nga ganun talaga sa traditional business. Ikaw lang talaga, di ba? So ito po yung negosyo para sa'yo. Kasi ako, naniniwala ako, lahat ho ng tao dito ngayon sa Zoom natin, lahat ho ng nandito at nakakinig sa atin, no? Kung ma-upload kasi ito sa YouTube channel natin. So lahat na nakikinig ngayon po, naniniwala ho ako, ikaw yung taong gusto makatulong sa kapwa mo. And so you are the right person in this business. Alright? So continue ko lang po yung kwento ko, no? By the way po, galing ho ako sa mahirap na pamilya. Hindi naman ho kami pinanganak na mayaman. Ngayon, siyempre, iba na. Iba ng itsura natin. Yung iba, hindi na makapaniwala na galing tayo sa hirap. Ano ho? Pero grabe po, elementary pa lang po ako. Natatanda ko, 7 years old po ako. Marunong na ako magtalok ng palay, maggapas ng palay, mag-araro ng bukid. Yan po sa larawan na yan. Yan po ang aking ginagawa nung bata pa lang ho ako. Nakaranas ho tayo ng isang tuyo na piraso na yan. Alam niyo ho yung tuyo, yung iba kasi hindi nakaka-relate sa tuyo. Yung tuyo po, yan po yung sa English, yan po ay dry. Ibig sabihin, yan po ay hindi basa. Ano? Ano daw? Basta yun. Yan po ang tuyo. Ha? Depende na lang po yan kung... Anyway,
Imagine mo isang pirasong toyo, pinagagawa namin magkapatid kasi wala kaming ulam eh. Tapos pag wala talaga kaming ulam na, okay, yung kanin po, lalagyan na lang namin ng tubig yan. Tapos asin na lang pampalasa namin. Pag yung kalaro namin nagtatanong, Sam, anong ulam nyo? Ang sagot namin, lechon. Ibig sabihin, wala kaming ulam. Diba? Dinadaan na lang ho natin sa tao. Sa totoo lang tayo mga Pilipino, ho, nasanay ho tayo na maging, alam mo yun, maging matiisin. Maikli ang kumot, anak, magtiis mawaluktot. Di ba? Wala ho siguro tayo narinig na ganong kasabihan na pag maliit ang kumot, bumili na mas malaki. Ang naturo sa atin, na-train po tayo mga Pilipino, kaya nakakulungkot, no? Naging kulturang Pinoy pala yung pagiging mahirap, na magtiis na lang sa hirap ng buhay. Na nakakalungkot po yung iba, sasabihin natin na yung pong hirap ay simple na lang. Marami sa atin, Sam, hindi ko naman kailangan yung ganyan, magparami pa ng pera. Naku, sasakit ulo ko dyan, baka mapahamak pa ako dyan, baka ma-hold up ako, makakidnap pa ako dyan, ganyan. Nag-iisip ng harm. Alam niyo yung gano'n, may mga kababayan tayong gano'n eh. Wag daw siya maghangad na yumaman siya, baka daw mapahamak siya. Naapektuhan, masyadong naapektuhan nung pinapanood niyo si Cardo. Kilala niyo si Cardo, di ba? Walang kamatayang si Cardo. Namatay na nga ABS-CBN, siya buhay pa, no? Imagine mo, nag-shutdown na ABS-CBN, si Cardo Dalisay, buhay pa. At saka marami tayong kababayan na nahook na sa mga teleseryeng ganyan. Kasi napapanood ho natin yung bida, di ba, mahirap. Yung kontrabida mayaman na masama ugali, tuloy tayo, subconsciously, parang ayaw na nating yumaman. Dahil iniisip mo, baka maging masama ka din, di ba? Kaya dapat i-correct po natin yan. Sabi nga po ng mga eksperto, kung tayo daw po gusto nating umasenso, iwasan daw po natin ng TV, no? Kasi hindi maganda yung nakikita natin. So, kaya po, sa hirap ng buhay, yan, isa po sa naging, kumbaga, pangarap natin makapag-abroad. So, 2007 po tayo nag-abroad. Pero by the way, bago ako nag-abroad po, nakaranas po tayo dito magtrabaho sa Pilipinas. Naging high school teacher po tayo dito, pero hindi ko tinuloy pagtuturo ko kasi wala naman ho tayo nabalitaan na yumaman na teacher, no? Pasintabi na ho sa mga educators, sa mga teachers ho natin dito. Pero naging practical lang ho tayo na talaga kung gusto po nating yumaman, alam ho naman natin, aminado tayo doon na hindi naman tayo yaman sa pagiging teacher lamang ho, no? Kaya naman ho, wala naman siguro sa ating pipigil na magnegosyo ka, di ba? So kaya ho, tayo po ay nakaranas magturo pero 6 months lang kasi nga na-discourage tayo dahil nga ang kwentuhan ng mga faculty members daw, yung mga teachers na kasama ko doon sa faculty room pag nagkukwentuhan, sila daw ay mga taga-London. Sabi ko, ma'am, sir, ano siya sabi taga-London? Taga-Mindoro tayo. By the way, taga-Mindoro po ako, San Jose Occidental Mindoro. Sabi, Sam, kasi alam mo na yung sahod, wala na natitira. Marami kasing loan, baon sa loan. Siyempre, ako bago pa lang ako eh. Kung bago lang ako nagtuturo, so wala pa akong muwang sa mga ganyan. Sabi, yun pala ibig sabihin ng London, ibig sabihin baon sa loan dito, London. O, sino taga-London dito? Di ba? Kaya sabi ko, ma'am, mukhang ayaw ko yata makarating dyan sa London na yan. Kaya nagbago ho tayo ng linya. Marami sa atin ang sabi, kasi Sam, ano yan linya-linya kasi yung mga ganyan, yung ganyang negosyo, linya-linya yan. Iko-correct lang po natin, kasi marami sa atin, okay? Yung sinasabi nga na, ay, hindi ko linya yan, linya mo yan. Kaya ka successful dyan kasi nilinya mo yan. By the way, guys, ganito po, no? Wala po tayo, may nabalitaan ka ba nung pinanganak, may linya na kagad siya, may title na ba? Nung pinanganak, doktor na kagad siya, talino, doktor na kagad, nurse na kagad, teacher na kagad, engineer na kagad, architect na kagad. Di ba? Nung pinanganak, grabe oh. Nung pinanganak, hindi na gumapang, naglalakad na kagad, tumatakbo na. May ganun ba tayo nabalitaan, no? Di ba? Lahat po lahat ng tao dumaan sa stage na yan. Naging baby. Alam mo yun? Dumaan sa ganyan. Lahat ng alam mo, natutunan mo lang yan. Di ba? Bakit Tagalog ka magsalita? Hindi ka marunong magbisaya. Hindi ka, parents mo siguro, hindi Bisaya. O hindi ka lumaki sa Bisaya, kaya Tagalog ka. Bakit? Alam mo yung ganon? O bakit tayo? Sasabihin mo, grabe, mayroon akong kilala, grabe, 5 taon pa lang, grabe, halimaw sa English. Ang galing mag-English. Ayun pala, Amerikano talaga. Di ba? Ibig sabihin, doon siya yun na natutunan niya. Di ba? Ibig kong sabihin, lahat po ng alam mo ngayon, natutunan mo lang. Kung ano man yung career mo ngayon, yan yung pinili mong career. Ito lang po yung malaking question mark, no? Halimbawa ikaw, sa career mo ngayon, sa linya mo ngayon, ito yung tanong, nakukuha mo ba yung pangarap mo? Kung hindi ho, pwede naman ho tayo magbago ng linya, ha? Wala naman ho siguro tututok ng baril sa iyo na hindi ka pwedeng gumawa ng iba, yan lang dapat gagawin mo, kung hindi mamamatay ka. Wala naman ho siguro ganun. Pwede ka magbago ng linya. Kung ang linya mo, hindi ka payaman, o ilang taon ka na dyan, 10 years, 20 years, hindi ka pa rin payaman dyan, hindi ka pa rin umaasenso, magbago pa ng linya, ha? Kumbaga, naturuan kasi tayo ng mga magulang natin ba na magtiis ba, no?
Anak, maikli kumot ha, magtiis lang. Hindi tayo talaga naturuan maggawa ng paraan para makabili ng malaking kumot ba, no? Kaya po, napakaswerte natin lahat po dito ngayon dahil ito pong negosyo na makakapagpabago ng buhay natin. So yan po yung naging trabaho ko sa Singapore, naging retail manager po tayo at Robaracket din ho tayo, no? Yan po, nagdi-DI po tayo sa Singapore, no? Dating Ilocano, yan, DI. Alam niyo ho yung DI. Dating Ilocano ang ibig sabihin yan, ha? Nagtuturo ho tayo ng sayaw, ballroom dancing, ayan. Rumarampa, kaya napagkakamalan tayo. So isa po sa aking kliyente po dyan, ay very successful po na entrepreneur sa Singapore. Permanent resident po doon. Okay? At siya po ang nag-introduce sa akin sa networking business na ayaw ko ho. May ate ako nagsumali sa first quadrant at marami akong kamag-anak sumali sa kung ano-ano mga networking. Wala akong nakitang yumaman sa kanila ba? So ayaw ko talaga, negative ako. Ayaw ko mag-networking, wala akong nakita maganda eh. Pero ang nag-introduce sa akin, successful na negosyante, eh di siyempre maniwala ako, successful siya eh. Di ba? So naniwala ako, na-open yung mind ko. Ngayon, dito niya ako pinakilala. Sabi niya, Sam, alam mo ba, sabi ni Robert Kiyosaki, sikat na author yan. Kung gusto mo yumaman, dapat nasa letter B ka. Nandyan ka sa right side. Kasi yan ang mga team na yumayaman. Team payaman yan. Kung gusto mong manatili na survival ka lang, ay di sige, dyan ka lang sa E at S. Kumbaga linear income yung side na yan. Yung ESBI na yan, sabi niya nga, yan yung 4 na klase ng taong kumikita ng pera sa buong mundo. Empleyado, self-employed, big time na business owners at mga investors. Sabi niya, as long as you are working for someone else and you are like an employee or self-employed, na ang income mo ay linear, ibig sabihin, hindi ka daw yayaman. Bakit? Kasi nga, no work, no pay ka eh. Alam niyo po, kasama dito yung mga highly professional individuals na akala natin talagang secured na yung future nila. Doctor, mga attorneys, di ba? Yung mga alam mo yun, high paying position or profession like engineer, architect, malalaking kumita yan. Yes, architect, may project, malaking kita. Engineer, may project, malaking kita. Attorney, may kaso, may kita. Doktor, may pasyente, may kita. Di ba? Pati artista po, napabilang sa letter S. Ang artista, okay, pag may mga movie yan, may commercial yan, alam mo yun, may kita. Pero subukan mong wala na silang project. Walang kita. No work, no pay pa rin pala. Kaya may nababalitaan tayo, artista, bigla naghirap. Eto, doktor, naghirap din. Eto, engineer, nawala na ng mga project, wala na, no work, no pay na rin. Kaya pala, ang pinakamaganda, matutunan natin yung sikreto ng mga mayaman. Anong sikreto nila? Leverage. Batas ho yan, law of leverage kung tawagin yan. Multiplying your time through others. Yan po ang sikreto ng mga mayaman. Na kahit dumating sa time na sila ay mag-stop mag-work, continuous pa rin yung income nila. No work with pay. Ay, ang alam lang natin, work, pay, no work, no pay, no work, no pay. Nakakalungkot, but that's the reality. Tayo mga Pilipino, hindi tayo na-train na maging negosyante, di ba? Tayo po mga Pinoy, di ba? Kahit saan tayo mapadpad sa buong mundo, anong nasa isip natin? Hanap trabaho, hanap trabaho. Maloko na sa trabaho, hanap pa rin sa trabaho. Na-scam na sa trabaho, hanap pa rin sa trabaho. Diba? Pinapagalitan na ng boss, kaaway na ng boss, trabaho pa rin trabaho. Na-kick out na sa trabaho, trabaho pa rin hanapin. Puro trabaho, nagretiro na, inisip pa rin. Ano kayang trabaho pwede ko pa rin pasukin kahit nag-retire na. Puro trabaho. Pero tingnan niyo po ang mga Chinese family. Majority ng mga Chinese family, anong laman ng utak? Negosyo. Malugi sa negosyo, magdinegosyo. Mabankrap sa negosyo, magdinegosyo pa rin. Maloko na sila sa negosyo, magdinegosyo pa rin. Mag-fail sa negosyo, anong gagawin? Magdinegosyo pa rin. Kaya at the end of the day, sinong yumayaman? Negosyante, empleyado? Negosyante. Ito yung tanong ko ngayon. Pa-chat naman po, no? Pa-chat naman po. Sino po dito ang gusto ng magnegosyo sa mga first time natin? Please type I am. Okay? Napaliwanag ko mabuti ho, Ang yumayaman, mga negosyante. Sige nga po, pa-type po dyan pa-type ng I am. Sino dito yung magninegosyo na ng mga guests natin? Congratulations po. Congratulations, bakit? Ang negosyong papasukin mo ngayon with I Am Worldwide, ito po yung kategory ng negosyo na under ng letter B. Big time business po ito. Paano naging big time naman yan, Sam? Di ba, maliit lang kapital sa ganyang mga negosyo? Yes! But do not judge it by the capital. Don't judge the book by its cover. Di ba? Dahil yung book na yan, may contents pa yan. Alamin mo muna yung table of contents yan. Alamin mo yung laman. Tama? Kasi ginajudge kasi ang mga networking business sa maliit lang kapital, small time business lang yan. Okay? Ang Jollibee po, isa sa pinakamalakas na branch ng Jollibee Monumento, kumikita ng 200 to 300,000 per month. Mamaya po, grabe makikita ninyo.
may mga kumikita po dito ng 200 to 300,000, hindi per month, per week. Grabe, no? Nakakakilabot pero totoo yan. Ha? Marami po tayong pruweba po dyan. Alright? So, welcome po sa I Am Worldwide, the hope of hope which stands for health, opportunity, prosperity for everyone. Kaya palakpakan natin ang I Am Worldwide. Sobrang blessed tayo lahat ng punta po tayo dito. Okay? So sabi nga po ni Heart Evangelista, success is having the right partner. Totoo yan, papatunayan ko sa inyo. Halimbawa, ikaw si Sandino. Halimbawa, si Sandino, siya po ay hindi pa nakakarating ng Baguio, no? Gusto niyang makarating, pangarap niya makarating ng Baguio. So, parang katulad ko siya na probinsyano sa ako kasi probinsya ko Mindoro, no? Dati nga, pangarap lang namin makarapunta ng Manila eh. Alam mo yung ganun? Well, anyway, halimbawa si Sandino po, gusto niya makarating ng Baguio, no? Ngayon ganito siya, no? Pumunta ngayon sa Manila, doon sa Cubao. Diyan, di ba, yung karamihan, mga provincial bus terminal kasi nandyan, di ba? Sumasakay siya sa bus ngayon. Yung bus na sinasakay niya, biyahe ng Batangas. Sa tingin niyo ho, saan siya makakarating? Sa Batangas o sa Baguio? Patay po ng sagot. Batangas o Baguio? Pag mabilis ka ho mag-type ng sagot, mabilis pong aalis yung bus. Pag mabagal mag-type ng sagot, hindi makakaalis yung bus natin, ha? Eh, kung gusto niyo mag-stay pa tayo, so wag muna kayo sumagot. Sa Baguio niya gustong pumunta. Pero sumasakay siya sa bus na biyahe ng Batangas. Saan ho siya makakarating? Anong sagot? Sa Baguio ho ba o sa Batangas? Ayan, alright. Batangas. Ngayon, ito, second scenario. Etong si Sandino po, siya yung taong sobrang sipag. Ang talino na, masipag pa, lahat ng talents nasa kanya na. All-in-one ba? No? All-in-one. Lahat ng talentadong Pinoy, pinagsama-sama na, nasa kanya na. Grabe, ang talented niya, ang galing niya. Oo, nasa kanya. Tapos madasalin pa siya. So pinag-pray niya, Lord, please, pangarap ko makarating ng Baguio. May date kami ng friend ko eh. Magpapasama ako sa friend ko. May date kami doon sa Baguio, Lord. Sige na, please. Di ba? Nagdasal pa siya. Sinama niya pa yung friend niya, nagpa-pray over pa sa kanya. Friend, samahan mo ako, pag-pray mo ako, pray over mo ako, friend. Nadalhin ako ni Lord sa Baguio. Pangarap ko doon. Pero, etong si Sandino po, ang sinasakyan niya, parehas pa rin. Doon pa rin sa bus na biyahe ng Batangas. Sa tingin niyo, makakarating na ba siya ng Baguio? O hindi pa rin? Di ba hindi pa rin? Bakit kaya? Eh kasi nga, yung sinasakyan niya, parehas lang. Anong ibig ko sabihin po dyan? Marami ho sa atin, gustong yumaman, gustong umasenso, may pangarap naman, gustong marating, pero bakit hindi nakukuha? Nasa kanya naman yung magandang talento, nasa kanya naman yung galing ng Pilipino, masipag, matyaga, matalinong Pilipino, tama ho ba? Pero bakit ang masang Pilipino, marami pa rin tayo mga kababayan, hindi pa rin umaasenso? Dahil nga po, ayan o, sabi ni Heart Evangelista, success is having the right partner. Ibig sabihin, hindi mo pa natagpuan yung partner mo para umasenso ka. Yung bang sa vehicle, sa sasakyan, yung sasakyan mo, parehas pa rin kasi. Kaya tuloy yung biyahe mo, yung napupuntahan mo, ay di parehas lang. Ang masarap po niyan, ganito ang gawin mo. Baguhin mo lang yung sasakyan mo. Di ba? O, sa Baguio ka gusto makapunta, eh sinasakyan mo, biyahe ng Batangas. Eh natural, sa Batangas ka talaga makarating. Eh di baguhin mo yung sasakyan mo, punta ka ng biyahe talaga ng Baguio, doon ka makarating. Ang I Am Molded po ang isang sasakyan na biyahing payaman, biyahing asenso. Yan ang sakyan mo ngayon. Become our partner. Alright? Kaya palakpakan natin yung mga yan. Ha? Nandito ha. Congratulations ha. Nakaka-excite ano? At ito pang malupit po dyan. Sa tingin nyo ba? Ha? Itataya nila ang kanilang karangalan, ang kanilang pangalan kung hindi ito sigurado. Kung hindi ito, alam mo yun? Kung walang credibility itong company, kung hindi ito big time. Big time po ang I Am Worldwide. So, pag nakipag-partner ka sa big time, ano mangyari sa'yo? Big time ka na din. Imagine mo, Maritoni Fernandez, Piolo Pascual, Liza Soberano, Bob, Clint Moffat, si Heart Evangelista nandito yan, grabe. Ang lupit niyan, si Heart. Sobrang big time yan, ha? Mga international brands ang kumukuha dyan, ha? O, si Senator Manny Pacquiao pang malupit. Eh, ano yan, ha? Kilala sa buong mundo yan, siyempre, di ba? Siya lang ang nag-iisa kasi na 8 division champion sa boxing, no? O, si Idol Rafi Tulfo nandito din. Si Miss Jinky Pacquiao nandito din. O, yung kapatid ko, si Ian Veneracion. Kapatid, kuya ko yan eh. Hindi niya lang alam. So yung mga yan ho, mga ambassadors natin, endorses, big time po ng mga pangalan. Tama? So ibig sabihin, this is 100%, 101% legit business na big time na negosyo, alright?
At marami pa tayong mga billboards yan. Makikita ka mga billboards sa EDSA. Ha? Ganun po kaganda ang negosyong ito. Okay? At marami po tayong mga awards. Multi-awarded po ang company natin at ang pinaka-highlight po na ito yung super brands. Kumbaga yung product po natin, world class. Pwede makipagsabayan sa mga international brands na mga products kasi super brands po tayo. At ito po yung very generous natin mga owners na sila po ay dati lang din ho silang galing sa hirap na umasenso sa tulong po ng ganitong negosyo. Kaya po bilang ganti, sila po ay nag-create, nag-build po sila ng kumpanyang magbibigay talaga ng pag-asa sa maraming tao. Na nag-develop po sila out of their generosity, nag-develop po sila ng tinatawag nating the most lucrative compensation plan. O yung tinatawag nating champion of comp plan or compensation plan. Ibig sabihin, ito po sa larangan po ng network marketing industry sa buong mundo ngayon, ang I Am Worldwide ang may pinakamagandang compensation or marketing plan na tinatawag. Mamaya makikita nyo ho. Alright? So kaya naman ho, nagkaroon ng history. Wala pa po nakakagawa nito. Imagine mo, first anniversary, MOA Arena kaagad. Saan ka nakakita niyan? First anniversary pa lang, MOA Arena na kaagad. Second anniversary sa Araneta Coliseum. Ang third anniversary po, ayan o, dahil ng pandemic na yan, live tayo sa TV sa 8 Bulaga, the long time na noontime show, di ba? Ang lupit, wala pang nakagawa po niyan sa Pilipinas. Tayo pa lang po I Am Worldwide. O, pang-apat na anniversary ng I Am. Etong year na to, ang malupit yan, more than 5 million ang pinamigay ng I Am. Imagine mo tapos, ayan o, sa loob ng 4 na taon, mayroon ng 134 millionaires. So kung talagang gusto mong maging milyonaryo, yumaman ka sa negosyo, eto yun o, eto yung perfect partner for you, no? Nagkaroon ng house in lot, nagkaroon ng car achievers, 136. Pag kinumpute nyo po ito, 3 to 4, sa isang buwan, mayroong 3 to 4 na nagiging milyonaryo at nagkakaroon din ng mga bagong kotse. Every month, sa madaling sabi, every month may 3 hanggang 4 na nagiging milyonaryo sa business na to, specifically sa I Am Worldwide. At ang malupit po niyan, may supercars na. Kaya yung iba hindi makapaniwala talaga. Paano nangyari yan? 4 na taon pa lang, tapos ganyan na? Opo. Kasi nga po, di ba, ang I Am Worldwide kasi, nakakatuwa, no? Kasi nga po, we are all blessed and the company owners believe that this is really the gift from the Lord. Nabigyan po sila ng vision na itayo po ang I Am at ang I Am po, ibig sabihin, the name of the Lord, I am that I am who sent you sa Exodus, sa book of Exodus po, yung nagpakita ang Diyos kay Moses. No? We are not promoting any religion po dito, no? Pero it so happened that yung management po natin, no? yung owners po, ay talaga pong they walk the talk, no? I mean, yung biblical principles po about prosperity ay talagang ine-exercise po nila. Bakit? Wala kasing mababasa sa Bible na naghihirap yung tao mapagbigay. Wala kang mababasa sa Bible na dahil ikaw ay generous, maghihirap ka. Walang ganun. Bagkus, kung ikaw ay generous, lalo ka pang yayaman. Kaya yan po ang prinsipyo ng may-ari ng I Am Worldwide. Kaya mapapansin nyo, yung ibang tao hindi makapaniwala. Kasi sa ibang kumpanya, hindi nila ibibigay ang mga ganyan. Hindi sila magje-generous sa marketing plan kasi ang gusto nila, mas lamang yung kabig nila, syempre. Di ba? Ganun. Pero ang I Am Worldwide, iba eh. Yung bang pangarap nila, binibigay nila sa mga distributors. Alright? So, at ito pa sa ibang kumpanya po, pag sinabing profit sharing, dapat ikaw ay top earners. Dapat ikaw ay nasa top 1 to 5 or 1 to 10. Paano pagka wala ka dun sa top? So, hindi ka, alam mo yun, wala kang profit share. Alam niyo po ba dito, meron tinatawag na Project 001, profit sharing ng company to. Paano yan? Bibili ka lang ng 6 na box ng barley or 3,000 worth of products, entitled ka na dito sa ganyan. Ang malapit po niyan, kahit hindi ka, product user ka lang, alam mo yung gano'n? Kahit wala kang na-recruit or wala kang na-refer, as in product user ka lang, bumili ka lang ng 6 na box ng barley sa isang buwan. Bumili ka lang ng 3,000 worth of products, entitled ka na for the profit share. Ayan ganyan 750,000, may 600,000, 749,000, magugulat ka na lang, grabe, ikaw yung lalabas din ng pangalan, At by the way, ito nga pala yung billboard po natin sa EDSA, Hindi, kahit piso, wala ka nang gagastusin dyan. Sagot na ng company yan. Ganyan po ka-generous ang company natin. Marami siyempre mga company ayaw maggastos dyan. May mga distributor naman, bahala na yung mga distributor mag-promote ang product na yan. Ganun. Sa I Am Worldwide, hindi. Susuportahan tayo sa promotion. Nasa marketing business tayo, natural, malaking support yung marketing na ganyan. Yun nga lang, gagastos ka ng million dyan. Siyempre, malaking gastos yan, yung malaking billboard na yan sa EDSA. Pero, dahil nga generous ang company, kaya niyang mag-invest dyan para masuportahan ng mga distributors.
Di ba? Ang ganda. Kaya kahit 4 na taon pa lang, sikat na tayo eh. Aside from yung quality products natin, of course, yung magandang marketing plan natin. And it is health that is real wealth. Totoo naman ho, di ba? Health is wealth. Kaya naman ito yung mga bagay na nakaka-apekto ng kalusugan natin. Number 1 na po dyan ng stress. Unhealthy food, no exercise, pollution, excessive drinking, smoking. Wala na tayong lusot dito, no? Kahit sabihin natin nag-healthy lifestyle ka, pero hindi mo maiwasan na yun eh. Number 1, hangin, no? Kaya mong iwasan yung hangin? Polluted air na tayo eh. Pwede siguro, paglabas mo ng bahay, baon ka sa sarili mong oxygen. Pwede rin, di ba? Paglalabas ka ng bahay, may sarili kang oxygen. Yun, para hindi mo malanghap yung polluted air, di ba? Hindi ka nag-i-smoke. Mga nakakasalubong mo, nag-i-smoke, naamoy mo din. Second hand smoker ka. At saka, yung stress, ano ba sa Tagalog ang stress? Di ba? Capital U, T, A, N, G. Di ba? Nanlalabo ang paningin mo pag may utang. Ayun, stress. So, ibig sabihin po, lahat ng yan, nakaka-apekto sa kalusugan ho natin. Ang problema pa naman pag wala kang pera, stress ka, di ba? Yun, no? Ay pinagmumulan pala ng sakit yun. Di ba? Kaya minsan, pag sarap ka sa salamin, wala nga pera. Pag harap mo pa sa salamin, lalo kang pumapangit. Mapapansin nyo yan. Pero pag dumadami pera mo, lalo kang gumaganda, gumagwapo. Diba? Ganun yun eh. Alright? May solusyon naman tayo. Okay, mag-alala. Sabi po dito, 1 person die of stroke every 9 minutes. Naku po, ha? Galaw-galaw ng konti dito sa Zoom. Kasi ang sabi dito, every 9 minutes may mamatay daw sa stroke. Naku po, wag naman sana ha. Pero yan kasi sabi ng DOH at ng World Health Organization, 276 Filipinos die of heart disease every day. 9 people are diagnosed with cancer every hour. 61 people die of diabetes every day. And 5 people die of respiratory disease every hour. Hindi po tayo nananakot dito, no? That's the statistics, no? Na talaga pong yan ang nangyayari ngayon. Wala pang COVID dyan, hindi pa kasama yan dyan. Ibig sabihin, yan ang pangunahing kinamamatay ng tao sa buong mundo ngayon. Lahat ng pala ng yan po ay preventable. Kayang maiwasan yan, kayang labanan ho yan. Pero ang sabi dito, that's the reason why we need to take food supplements. Kaya bakit sumisikat ang food supplement ngayon? Bakit nagsikalat ang food supplements ngayon? It's because yan nga po yun. Kasi nga, sabi dito, these diseases can be preventable only if we get enough nutrition to keep our body healthy. Alam naman ho natin yan. Kahit sinong doktor, alam din ho yan. Unfortunately, the food that we eat nowadays is not enough to supply the needs of our body. Our body can protect and heal itself only if we take good care of it and nourish it well. Sa madaling sabi, kaya pala po, hindi man gamot ang food supplements, yung mga herbal, hindi man sila gamot, alright? Pero mas malupit pa sa gamot yan. Bakit? Walang side effect, walang overdose, pwedeng matulungan na yung katawan mo maging healthy. Bakit? Kasi nga, dahil nga tinatawag siyang food supplement, it will supply the right food, the right nutrition for your body. So, ang mangyayari niyan, dahil nasusupply niya na yung tamang nutrition, tamang food sa body mo, yung body mo ngayon, mayroong siyang tinatawag na self-healing. Ganyan katindi ang creation ng Diyos sa katawan natin. Meron tayong sariling doktor. Nung araw naman talaga, wala naman doktor, wala mga hospital ng ganyan eh. Umahaba pa ang buhay ng tao. Dahil nga po, napaka-healthy ng kinakain pa noon. Ngayon kasi talagang hindi na healthy ang mga kinakain natin. At mayroon pong scientific backup to, no? Hindi ito basta lang napulot dyan na may scientific study po ito according kay Dr. Hagiwara ng Japan. Isa po siyang doctor, scientist, and pharmacologist. Sabi po niya, barley is recognized by science the most nutritious of all plant foods, containing a broad spectrum of essential vitamins, minerals, amino acids, enzymes, plus chlorophyll, phytonutrients, and phytochemicals that our bodies require for the proper functioning of organs and immune system. Ayan, para tayo nagbabalita, no? Di ba? Ibig sabihin po, may scientific basis po ito, itong about sa barley po natin. Na ang sabi diyan sa Tagalog sa Tagalog. Di ba? English kasi. Sa Tagalog yan, nasa kanya na ang lahat. You know, our bodies require for the proper functioning of organs and immune system. Yung kinakailangan daw ng katawan natin para properly mag-function yung mga organs ng body natin at yung immune system natin, nandun na po sa barley. You know, sabi niya, may research has shown that the green leaves of the embryonic barley plant contains the most prolific balanced supply of nutrients that exists on earth in a single source. Kaya pala ang tawag ni Ms. Maritoni Fernandez po sa barley, the king of all herbal. Ibig sabihin, sa lahat ng mga supplements ngayon, lahat ng mga herbal ngayon, sinong pinakahari dyan? Sino number 1 dyan? Barley. Bakit? Kasi po, nasa promised land ang barley. Matatagpuan sa Bible po yan. Pwede mo pong i-check ngayon. Pwede ka mag-Google ngayon. Anong Google po, mentor? Sa Bisaya ba? Google.
Google ba? Google. Ayan, ha? Baka inaantok na iba dyan, ha? I-Google nyo po ngayon. I-search nyo to, Deuteronomy 8:7-9. For the Lord God is bringing you into a good land, a land full of wheat and barley. Imagine mo, barley, milk and honey in which you will lack nothing. Wala nang kulang pa. Kompleto na. Kasi kasama yung barley doon eh. Feeding of the 5,000 people with 2 fish and 5 barley loaves. Doon sa miracle ni God, no? At alam niyo po ba yung mga gladiators pala nung araw, kinakain po nila barley din. Kaya pala, mapapansin natin dyan, no, sa history, ang haba ng buhay ng mga tao nung unang panahon. 100 years pataas, normal lang. Ngayon, pag nag 100 years ka, awardee ka na, may award ka na. Kasi ngayon, ang lifespan natin, 60 to 70 na lang eh. Nakakalungkot na nga kasi yung iba hindi na nakakatungtong ng 60 or 70. 50 pa lang, wala na. Yung iba nga 40 pa lang, wala na. Di ba? Yan barley lang kailangan natin. Ibalik lang natin, original ba ha? Yan ibalik lang natin. Ang malupit pa niyan, yung barley natin, mamaya malalaman nyo kung saan galing barley natin. No? Ito po yung major benefits pag nagbabarley po tayo. Number 1, immune system. Kasi yung immune system, parang siya na yung doktor mo sa body mo. No? So pag maganda ang immune system mo, pag malakas ang immune system mo, ayan na. Kaya niyang labanan na. No? May self-healing na tinatawag. Detox. Yan, no? Kasi marami sa atin, di ba? No, kain ka ng kain, hindi mo alam yung tamang pagdumi pala. Sino po dito ang dumudumi once a day? Type ng 1. Sino po dito ang dumudumi twice a day? Type ng 2. Sino po dito ang dumudumi ng 3 times a day? Type ng 3. Sige nga po, meron ba? O once a week lang dito nadumi yung iba? Or every other day lang? Ako po mentor, once a month. Naku po, delikado na, once a month. May nag-chat pa, ako po mentor, every birthday, natatandaan ko, every birthday, nadudumi talaga ako. Doon lang ako dumudumi. Ha? Paano nangyari yun? Thank you Lord, birthday ko na naman, dudumi na naman ako. Grabe, no? Alam niyo po ba ang tamang pagdumi? Pasintabi ho sa mga kumakain, no? Kung meron, no? Ang tamang pagdumi ho pala, 2 to 3 times a day. May sukat pa nga yan eh. Huwag mo na lang kukunin doon sa, sa bowl, ha? Kukunin mo pa, tapos susukatin mo. Sukat daw, sabi ni Mentor Sam, sukatin ko nga. Huwag mong tatansyahin mo na lang. Kaya nga 2 to 3 times a day eh. Installment pwede, ha? Kung kaya mong isang irihan yan, pwede rin. 2 to 3 times a day. Kasi nga, ang haba niyan, maganyan po ng kamay mo. Dito po, at hanggang dito yan. Ganyan kahaba yan po. Kaya pwede mo siyang tansyahin mo na lang siya, ha? Ganyan kahaba pala ang dumi natin. Actually, mayroon pang laki niyan. Dapat ganito po yung laki niya, oh. Yung guhit dun sa thumb mo, ilagay mo yung middle finger mo. Ganyan pala ang laki niyan. Minsan kasi nadumi tayo, parang kambing ba, no? Hindi pala yung maganda. Dapat pala yung bowel movements natin proper. Alright? Kasi nga, toxin kasi yan eh. Pag hindi mo na ilabas yan sa katawan mo, ay di lason yan. Kaya pala, isa sa pinagmumulan ng sakit, yung constipation, yung hindi ka nadumi ng tama. Yan. I-cleansing ka na to, i-detox ka ng ating barley, ha? Alkaline, kasi ang body natin, pag nagiging acidic ka, yan na, prone ka sa mga sakit. So ito po, i-alkalinize niya yung body natin. I-neutralize niya yung acidity ng body natin, ha? Nakakatulog din to sa weight loss. Yan, alright? So, saan ba galing ang barley po natin? Ito, may video po tayo para malaman nyo kung saan galing, no? I am Maritoni Fernandez, and we are in the middle of a barley field here in Swan Hill, Australia. We are giving you the world's best, and this is why I've come all the way to Australia, to show that this is where it comes from. You can't get any better than this. It's more than I ever imagined it would be. It's cold. Well, we think we have the best barley in the world because of our clean irrigation water. Water comes from Murray River, which is a freshwater river. All our drinking water comes from Murray River too. One of 3 factors also is this organic property was a dairy farm before we started growing our certified crops here. So it's full of nutrients, and also the climate is perfect for growing winter cereals. Clean, green, certified organic. When you get to the processing plant itself, the barley smell is so intoxicating. It smells so clean and so fresh, and you can really tell that it just got harvested. And if anything, it feels so healthy. It smells healthy. The
takes up to 3 years to have the farm certified organic. That's going away from conventional farming practices that require nasty herbicides and pesticides. We're certified with NASA, which is one of the Australian certifications for organic. It's quite an intense process. A lot of people say that they have organic products, but actually what they don't understand is how stringent the tests are. They get spot checked. So at any given time, NASA can come over here and pick up barley from their fields, and if they don't pass, their license gets taken away, which means no pesticides, no chemicals, none of that stuff goes into this land. From the time it's grown, all the way up until packing the barley powder and shipping it to us in the Philippines, no chemicals ever touches it. Nutri-Green Australia is actually the only organic barley farm in the whole of Australia. And I am truly proud to say that we are now the sole distributor in the Philippines for Nutri-Green barley. IAM Worldwide gets its barley grass powders from Herbal, which sources them from us at Nutri-Green, so you're guaranteed the best barley grass powders in the world. Alright, so we're guaranteed daw po, no? Sabi niya. Yun po yung farm sa ating, sa Australia po, no? Swan Hill, Australia. Doon po galing ang ating amazing barley, alright? Na si Miss Maritoni po ang pumunta doon sa farm. Yan. At yan po ang living testimony ni Miss Maritoni, no? Alam naman ho natin na nag-diagnose po yan na mayroon siyang breast cancer. At ang nakatulong talaga po sa kanya makasurvive at ma-prolong yung lifespan niya ay yun pong pag-take ng barley. Sabi nga niya, buti na matigas ang ulo ko. Kasi sabi ng doktor niya, bawal siyang uminom ng kahit ano. Kasi nakikimotherapy siya, no? Ng mga herbal, ganyan. So ang ginawa niya po, dahil nga tinaningan na siya ng doktor, nag-research po siya at na-discover niya on the internet, yun pong ating barley, no? So ang ginawa niya po, pasikreto niya pong iniinom ang barley. Awa ng Diyos po, nagulat ang doktor niya, bakit ang bilis niya naka-recover from sa kanyang pagkikimotherapy, no? So, yun. Wala magawa yung doktor niya kasi ang ganda ng effect sa kanya ng barley, no? Doon po nag-start ang lahat. Kaya naman ngayon po, actually, hindi lang 19 years, nasa 20 plus years na po siya. I think 21 years na siyang cancer-free, no? At siya din po ang supplier natin ng barley. Alright? So ito po ang barley ni Miss Maritoni. Wala nang ibang barley na pinopromote, no? Si Miss Maritoni. Only yung amazing barley po natin. Okay? At yan po ang nag-iisang Australian barley po dito sa atin, no? I mean, sa Philippines, no? Tayo lang po yung may Australian barley. Yeah. Okay? And ito naman po yung aming family friend from Canada. Siya naman po mas matindi to kasi stage 4 naman yung breast cancer niya. Pero awa ng Diyos po ay natulungan po ng ating amazing barley na naka-recover din po siya at talagang ngayon po very, very active na po siya. At sa totoo lang talagang parang wala siyang cancer ngayon kasi lumalaklak ng barley po yan. No? 2019 po siya nagkaroon ng cancer pero ngayon, actually may work na nga ulit siya ngayon eh. So nakakatuwa kasi nga po, bumalik na ulit ang kanyang yung health niya, no? Kahit stage 4. Kasi minsan, pagka stage 4 na, di ba, parang lose hope na, no? Yung iba, wala na. Kasi walang stage 5 po eh. Yung stage 5 daw po, yun yung makikipagkita ka na kay San Pedro. Makikipagkita. Wala nang stage 5. Kumbaga, last stage na yung stage 4 na yan. Kaya, pero buti na lang po talaga, ayan, pinalaklak po namin ng barley po yan si Mentor Jen. Yan. At napapanood po yung kanyang testimony sa ating pong page ng IAM, no? And alright, so yan nga din po ang sikreto ni Idol Rafi Tulfo. Sabi nga niya, the amazing barley ang kanyang protection sa araw-araw na aksyon. Okay? At yan nga po yung ibang mga variants po ng barley natin. Meron tayong barley powder, meron pa tayong barley capsules, meron tayong barley na choco drink, no? Meron tayong barley na coffee na may mocha and may latte, no? Yan po yan, mga barley po natin. Okay? And alright, so, bakit na-shortcut ako dito? Sige, tuloy ko na. Opportunity na kagad. Alright, sige po. Pag-usapan tayo na sa negosyo na ngayon. Okay? Wait lang ha. Yan, alright. So as you can see po, ganyan po ang itsura ng bahay namin na dito sa right side. Mukha na siyang bodega. Sa dami ng products po natin. Nagsiship po tayo ng products natin worldwide, no? Kaya talaga pong kahit pasabihin natin may pandemic, pero yung negosyo nagbo-boom pa rin. Kasi nga, ito po yung negosyo na walang kamatayan. Ako, lagi kong sinasabi yan na mamamatay lang ang negosyong ito pag yung tao na-discover niya na iinom lang siya ng certain na gamot or kung meron lang siyang gagawin tapos magiging immortal na siya, wala na. Wala nang usapang supplement.
wala nang negosyong pangkalusugan. Kasi nga, immortal na tao, you know? Pero hanggat ang tao po ay mortal tayo lahat. At ito pong negosyo na to ay walang kamatayan, sa totoo lang. Okay? Yan po yan eh. Pero pag na-discover, sa sobrang talino ng tao, na-discover niya na hindi na siya mamatay, ay bakit kailangan pa mag-take ng supplement? Bakit kailangan pa maging malusog? Eh, hindi naman pala siya mamamatay. So, yun, di ba? Alright. So, paano ba dito kumita sa business po na to? No? 5 simple steps lang po. Okay? Bili ka ng products po natin, gamitin mo, tapos automatic naman yun, makakapagkwento ka na. And aralin mo yung negosyo para kumita ka ng malaki. Okay? Ganun na siya kasimple po. 5 simple steps lang po. No? Bumili ka ng produkto, gamitin mo automatically kasi pag na-experience mo yung ganda ng products natin, automatic mag-share ka. Yung pangit ka, sinishare mo, yung maganda pa kaya, di ba? And then, of course, aralin mo siya. No? Ang maganda po naman yan, kompleto po tayo sa mga yung mga trainings and mentorship, no? Para mag-guide ka po talaga kahit totally wala kang alam, zero knowledge ka sa ganitong negosyo, pero willing ka, pwedeng-pwede po, no? Pwedeng-pwede ka dito kahit part-time mo lang siyang gawin. Okay? So ito po yung mga benefits mo when you join. 100% balik na kagad yung pinuhunan mo kasi nga may products kang nakuha. No? Kaya ito po ang negosyo sinasabi namin, negosyong walang lugi. Bakit? Eh kasi nung nagsimula ka, nangapital ka sa negosyong ito, bawi mo na kagad in form of products. Okay? And then lifetime discount of up to 50% off. Tapos yung bang, kasi syempre sa iba, nasa 20% lang, 25% sa atin po, awa ng Diyos, malaki. Talagang generous yung company natin, 50% off. Lifetime membership benefits, walang renewal. Kasi may mga kumpanya po na every year, i-renew mo yung iyong distributorship. Dito po walang ganun. Free online tracking account, naku dyan, ang laki ng gagasusin mo dyan. Pag gusto mo ng may IT ka, no? Yung website, ganyan, mamonitor mo online. Dito po, libre na yan. Provided na ng company. Mamonitor mo yung business mo online. May sarili kang personal website, no? Na mamonitor mo magkano kinikita mo, sino yung mga distributors mo dyan, sino mga members mo, sino bumibili ng mga products, etc. Dyan po lahat mamonitor mo. Kahit nasa ang sulo ka ng mundo, no? Free world-class training, mentorship, coaching. Yan ang pinaka-importante sa pagninegosyo. Na yan po ay libre lang dito, no? Imagine mo, libre lang yan. Free marketing folder, flyers, brochures, lifestyle incentives. Ito po ang pinaka-paborito namin lahat. Kasi yung lifestyle na gusto mo, pwede mong makuha, incentive lang siya. Ibig sabihin, libre lang. Travel, libre. Kotse, libre. Ultimo house in lahat. Meron po sa ating ganyan. No? Prosperity program, and then pandemic-proof yung negosyo po natin. No? Ganyan po kaganda ang mga benefits na makukuha mo upon joining I Am Worldwide. Okay, so ito po yung mga packages po natin. We have 198,800. Yan po yung Jade package po natin. Okay, wag magkukulapsa, nakita niyo yung amount, no? Negosyo po ang usapan natin, ha? Hindi po ito basta gastos lang, no? Pag gastos, malaki yan, siyempre. Pero pag negosyo, maliit lang yan. Oh, tayo ka nga lang ng computer shop mo, eh. May kaibigan ako, computer shop, 300,000 ang nilabas niya, nag-pandemic, sarado. Hindi niya nabawi, 300,000. Eh ito, 198, bawi ka kagad kasi may products ka. And at the same time, ang malupit po niyan, meron ka pang voucher na buy one, take one. Ibig sabihin po, ang laki ng masasave mo kasi may, alam mo yun, bibili ka ng produkto, tapos buy one, bukod sa 50% discount, buy one, take one pa siya. Ganon katindi ang Jade package. Kaya kahit siya yung pinakamataas na business package, isa po siya sa bestseller natin. At meron din naman po tayong mas mababa. Meron po tayong 112,000, yung Platinum. Meron po tayong 44,800, yung Gold package. Meron din po tayong pang-masa, no? Yung Silver, 16,800. So, depende na po yan sa inyo. Pero wag mo naman husalang sabihin na, Sam, kasi kahit yung Silver na yan, wala ako niyan eh. Naku po, kung feeling mo wala ka na to, mas lalo mong gawa ng paraan, no? Kasi gusto mong umasenso tapos hindi mo magawa ng paraan doon 16.8, di ba? So, kaya gawa mo siya ng paraan, ha? Kasi alam naman ho natin, pag gusto talaga may paraan. Pag ayaw lang naman yung maraming dahilan, ano? Alright, so ito po, paano kumikita dito? Sa retailing pa lang kasi 100% na kagad profit mo. Bakit? Yung barley po, 500 lang yan. Pag binibenta, 1,000. So, 100% yung profit mo niya, no? 500. Yung ating Acai Berry naman, 700 lang po yan, pero pag binibenta po yan, 1,400. Yan po ay, kumbaga, sikat na mga produkto natin yan, highly effective po, no? Proven and tested po. Kaya kumbaga, sa totoo lang ha, sa negosyo ho natin, benta pa lang, ang dami ng yumaman dito. Yung nakita nyo kaninang record ng 134 millionaires, sa networking side na yon. Sa retailing side, ito yun. Sa retailing side, grabe, bukod pa yun ha, marami po dito naging milyonaryo sa benta-benta pala ng products. Bakit? Kasi ang laki ng, ng profit, oh. Imagine mo 100% profit mo, di ba? And ito naman po, lubos-lubosin natin yung referral marketing na tinatawag. Unlimited referral bonus. Anong gagawin mo lang? Share more and earn more. Imagine mo, magkukwento ka lang. Yung mga walang kwenta nga, kwento mo, ito pa kayong may kwenta, di ba? May kukwentahin ka kasi later on, di ba? Friend, sige na.
O, di ba? Yung makikipagkwentuhan ka lang sa kaibigan mo. Pakita mo lang yung excitement mo. Friend, grabe, may na-discover ko. Ang ganda. Nandun sila heart evangelista. Sila, alam mo, grabe. Si Papa P nandun. Si Papa Ian Venerasyon nandun. Grabe, ang ganda. Nag-join ako sa business na yun. Ang ganda. Puro kasi ganda, ha? So yung kausap mo, di ba? Naku-curious na, ano yan? Ganda-ganda. Ano yan? Ano ba yan? Nababaliw ka dyan, ha? Ano yan? Hindi ko kaya mapaliwanag, ikakasali ko lang kasi, hindi ko kaya ma-explain sa iyo. Attend ka na lang ng Zoom, ang gagaling pa ng mga speaker, ang gagwapo, ang gaganda. So pina-attend mo lang dito sa webinar. Hindi naman ikaw nagpapaliwanag, hindi naman ikaw yung tumatalsik yung laway dyan, tumatawa ka nga lang din eh. Nag-i-enjoy ka nga lang din sa presentation eh. Pero yung in-invite mo, alright, yung kaibigan mo, sumali ngayon. Ano mangyari sa iyo? Pag Jade ang kinuha niya, may 20,000. Kaya imaginein mo yon. Anong ginawa mo? Nag-invite ka lang. Nag-imbita ka lang. Ano nangyari sa'yo? May 20,000 ka. Saan ka nakakita ng ganung negosyo? Dito lang yun sa Ayamall. Platinum 9,000, gold 3,500, silver 1,500, depende sa package. Di ba ang sarap nun? Imagine mo, nag-invite. Ako po. Samantalang ikaw, gawain mo na dati yan eh. Hanggang ngayon, gawain mo yan. Ang hilig mo mag-imbita. Tara doon, punta tayo doon sa may bagong pasyalan. Pasyal tayo doon. May bagong kainan, kain tayo doon. Alam mo yung ganun? Post mo pa sa Facebook mo. Di ba? My day, ito. Yung kinainan mo, ito. Post mo pa sa Instagram mo yan. Instagrammable post. Di ba? Mag-chat yung friend. Uy, saan yan? Mukhang ang sarap dyan. Ang ganda dyan ah. Dito to sa sinabi mo pa yung pangalan ng restaurant, yung address. Pumunta sila doon. Hinakot ang buong tropa. Ang tanong, sino kumikita? Ikaw ba yung may-ari ng restaurant? Di ba? Hindi naman ikaw ang kumikita. Yung may-ari ng restaurant yung kumikita. Anong ginawa mo? Nag-marketing ka. Nag-promote ka. Di ba? Sa totoo lang, sasabihin mo sa ayoko kasi ng mga ganyan, yung nagbebenta-benta, nagpa-market-market. Sa totoo lang, kahit wala ka sa marketing business, kahit wala ka sa ganitong negosyo, dati mo nang ginagawa yan, hindi mo nga lang alam na pwede palang kumita dyan. Tama ba? May binili kang bagong bag or bagong cellphone or kung ano pang bagong bili mo. Di ba pinupost mo sa Facebook? Mag-i-inquire, may magtatanong sa'yo dyan. Uy, friends, saan mo nabili? Ang ganda niyan. Doon to sa O pumunta rin sila doon, bumili din sila doon. Binayaran ka ba ng referral? Wala naman eh. Tapos sasabihin mo, ayaw mo nagbebenta-benta, nagpo-promote-promote. Dati mo na namang ginagawa yan. Di ba? Ganun lang siya. Matuto ka lang na yung tinatawag nating wise consumerism. Kasi lahat naman tayo consumer eh. May mga binibili tayong products. Ang tanong lang, bumibili ka ng products. Kumikita ka ba? Di ba? Ganun lang siya. Ang tagal mo nagsusupplement, ang tagal mo nagbabitamins, ang tagal mo bumibili ng mga pampaganda mo. Ang tanong, kumikita ka ba doon? Di ba? Walay. Sa negosyo natin, lahat po ng yan may kita ka. Ganun po siya. Alright, doon na natin. Imagine mo dito, 4 lang ang ma-refer mo dito without time frame. Ibig sabihin, kahit kailan mo ma-refer yung 4 mo. Okay? Depende. Pag gold, 4, 60,000. Pag platinum, 4, 152,000. Pag jade naman, 300,000. Pagka naman silver, 5, 24,500. Walang time frame, unlimited. Pwedeng paulit-ulit. Alright? Simple lang. 13 ways of earning po tayo, pero pinakita ko lang po sa inyo, yung 2 na yan, just for you at give me 5. Kasi nga, baka hindi tayo matawas pag diniscuss ko sa inyo lahat, Pero pwede nyo pong kontakin yung tao nag-invite sa iyo para mas mapaliwanag pa to, Pero ganyan po. Ito ang napaka-generous na complan or compensation plan ng IAM Worldwide. Okay? Imagine mo 4 lang, may 300,000 na. Meron kaming kaibigan real estate agent, sabi niya, mahigit pa sa 4 ang nabibenta kong bahay sa isang araw, ay sa isang buwan. Pero wala akong libreng isang bahay. Alam mo yung ganun? Dito, 4 lang na ma-refer mo na 4 na jade, meron kang 300,000. Grabe, no? Meron nga po dito isang buwan lang, kumita ng 1.2 million. Bakit? Times 4 niya na-achieve yung jade for you. 4 na beses na 4 na referral. So may 1.2 million in just 1 month. Grabe, depende yan sa inyo. Depende sa bilis mo, depende sa iyo yan. Nasa sa iyo yan kung gusto mo mabagal or mabilis. So ito po yung comparison sa ibang company kasi yung 4 mo, ang kikitain mo lang 40,000 to 64,000. Sa IAM Worldwide 300,000. Ganun po kaganda. Ang laki ng profit mo pag nasa IAM Worldwide. At saka 1 account lang po ito. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng multiple accounts na ang dami mong asikasuhin. Dito po isa lang. Okay? And ito po yung lifestyle incentive na napakasarap. Bakit? Mararanasan mo kasi na dito yung pangarap mong kotse, pangarap mong bahay, lahat ng yan, pwede mo na maabot ng incentive lang siya. Incentive lang. Libre lang siya. Grabe, no? IAM Worldwide. Okay?
Yan po nangyari sa amin in 6 months time. Yan po, nagkaroon tayo ng bagong car, tapos nag 2 million tayo, nag-Emerald, nagkaroon tayo ng bagong MacBook Pro, bagong iPhone 12 Pro Max, and 356,000 na 2 months income ng pandemic income natin yan. Yan po yung nangyari sa atin, no? And ngayon din po, nakatanggap pa kami ng isa. So, 3 na po yung car namin ngayon. Nakakatawa kasi hindi naman namin na-imagine yung na ganun eh. Dati kasi nasa abroad kami, 10 years combined experience namin. Kahit isang gulong ng kotse, wala kami eh. Pero ngayon po, dahil sa negosyo po natin yan, meron na po kami 3 car ngayon. So yan po, you deserve the freedom, sabi nga po natin. Ibig sabihin po, masarap kasi ikaw na yung may control sa time mo, sa money, at sa health. May control ka sa oras mo, may control ka sa pera mo. Kasi dati natatandaan ko, gusto kong sweldo, hindi ko makuha. Kasi, siyempre, kung ano yung gusto ng boss mo, yun lang masusunod, di ba? Yung gusto mong holiday, hindi mo rin masusunod. Kailangan approval ng boss mo. Di ba? Ganon. So, kaya po, mas masarap pala ma-experience na ikaw na masusunod. Gusto mong tulog, matulog ka. Gusto mong gising, magising ka. Gusto mong kita, kitain mo. Mas masarap yung ganon. Alright? Sa negosyo pong ito, yun ang pwede mangyari sa iyo. Okay? At para po sa amin, hindi po ito bread and butter, ha? Ito po ay buffet na tinatawag. Bakit? Kasi tayo po, marami tayong, kami din po naman naging, alam niyo, naging commuter din kami dati. Ano ibig sabihin po nun? Yung bang, sawang-sawa ka na mag-commute, nagta-tricycle, nag-jeep, lahat na, bus, tren, di ba po? Sawang-sawa ka na, pero wala kang magawa kasi wala kang namang kotse eh. Pero pag buffet kasi, ito yung, di ba pag buffet, pag kumain ka sa buffet, ang dami mong choices. Ang dami mong pagkain. Ikaw nabusog na, tapos yung pagkain parang hindi naubos. Ang tawag doon buffet. Masarap pala sa buhay ng ganun. O, katulad na to, 3 na yung magiging sasakyan po namin. Ang sarap, no? Sakit ng ulo mo, anong kotse gagamitin mo ngayong araw? ABC, no, di ba? 3 kotse yung pagpipilian mo. Maraming choices. Di ba po? Yun ang masarap. Maganda maranasan po natin yan sa ganitong negosyo. Okay? At ito po, pinatutunayan ho natin dito na talaga pong kahit na no work with pay pa din. Kasi naranasan ho namin na 1 buwan talaga hindi kami nakapag-workout sa negosyo pong ito dahil nga po na COVID po kami noon. Pero syempre, awa ng Diyos ay nakatulong talaga po yung Barley para makarecover po tayo. And ang nangyari po niya, nagulat po kami nung naglabas ng top movers yung company. Kasama pa kami sa top 40, no? Naging top 37 po kami kahit wala na kaming ginawa nung September na yan. So that's the beauty of this business. Kasi marami ka dito makakasama, makakatulong mo sa pagninegosyo na to na kahit dumating yung time, hindi ka na makapagtrabaho, eh tuloy-tuloy pa rin yung income, no? Yeah, so that's what we call leverage. Alright? So kaya po, ang maganda po nun, yan po yung aming positive na result sa COVID, no? Yan, 2 kaming mag-asawa, no? Kaya awa ng Diyos, nakatulong po talaga yung negosyo ito para tayo makarecover and at the same time, continuous yung maging income. And nakakatuwa po kasi hindi lang po kami dito nakakasama sa top at nagiging, kumbaga ay napopromote. Ano po, dito po kahit yung mga member natin, kahit mga bago lang po yan sila, ito po yung power couple namin sa Sweden na ngayon po ay, kumbaga actually, ano na to nasa millionaire circle na rin to sila Mentor Jocelyn, no? And ito naman po ay bago lang din po ito. I think February lang yata siya or March sumali pero nung April nakasama pa sa top tapos na-promote agad ng naging Sapphire. By the way, yung Sapphire po, 200,000 yung potential income nila per month. Okay? At ito naman po, 15 years old namin na member po from Canada na ang nakakatuwa nito talaga pong kahit ganun yung edad, 15 years old pa lang, pwede na palang makasama sa top at mag-succeed sa business po natin, no? And ito po yung mother niya naman, si Mentor Amy. Ito nakakabilib kasi mataas ang posisyon sa trabaho, pero seryoso pa rin sa business po natin. Kasi marami sa atin, pag mataas ang sweldo, mataas ang posisyon, parang hindi siniseryoso yung I Am Worldwide kasi nga mataas yung sweldo nila. Kaya saludo po ako, kaya katulad kay Mentor Armida, yung ating host kanina, na regional manager na, no? Pero ginagawa ng seryoso yung negosyo. It's because nakita niya yung purpose, nakita niya yung reason bakit siya napunta sa IAM. Kasi nga dito, ang wino-workout mo, passive income. Darating yung time, kahit no work with pay pa din. Kasi nga naman sa trabaho, kahit ikaw pa yung pinakamataas sa sweldo, pag no work na, no pay na rin. Di ba? No work, no pay, no? Alright? So, ito naman po yung mga kasama namin na nagkaroon ng mga libreng gadget na nakakatuwa kasi hindi na lang kami, kundi marami po sa team namin na nakakakuha din ng libre po na yan, no? Yun po ang masarap kasi dito, hindi lang ikaw yung mabibless, kundi pati yung ibang mga kasama mo. And ito naman po yung best friend ng wife ko po na high school friend niya pa to. Walang alam sa negosyo po natin na to, no? Totally zero knowledge. Pero dahil willing siya po ngayon ay nasa Sweden. Actually, nasa 3 years na po siya sa Sweden ngayon. Nagtataka yung mga kababayan niya doon. Wala po siyang trabaho. Paano nabubuhay to ng 3 years walang trabaho sa Sweden, ha? Kasi I Am Worldwide Millionaire Circle. The first Millionaire Circle in Sweden. The first Ruby Elite Executive in Sweden. Yan po si Mentor Christian Porto.
Yan po siya, no? Yung leader po natin doon. And ito naman po yung member natin from Italy na yung Filipina staff niya po kasi ay inintroduce yung barley sa kanya. Nagustuhan niya po. Imagine mo, big time na celebrity sa Italy. Member ng I Am Worldwide. Hindi siya endorser, member po siya. Bakit? Kasi ano siya yung buong family nila gumagamit ng barley po natin. Siyempre, gusto mo rin maka-avail ng discount, no? Kaya nag-join po siya. And of course, ito, sino ba naman hindi nakakakilala dito kay Liza Soberano? Ang tunay niya pong pangalan ay Hope Elizabeth Soberano. Imagine mo, nag-suffer. Ibig sabihin, na-promote pa yung rank niya. Nag-just for you din siya. Ibig kong sabihin, kahit big time na celebrity, seryosong ginagawa yung business. Di ba? Ang galing, no? Ayan, no? Grabe. Alright? At ito po yung mga mentors from our team na na-promote na rin po. At mapapansin nyo dyan, iba't ibang flags yan, ano? Meron dyan Sweden, meron Canada, may Cyprus, meron po dyan Singapore, meron po dyan Germany, meron dyan UK, at marami pang additional po na countries po dyan, no? Kasi nga po, we are I Am Worldwide. Hindi naman tayo I Am Philippines lang, no? So, ito naman po, yung support namin sa mga members po namin ay ito po, meron kami sariling YouTube channel, may sarili pong fan page na pwede niyo pong i-follow po yan, no? At ito po will be uploaded sa ating channel po na pwede niyo pong i-replay din po ito. And this is for everyone, all right? Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. So maniwala lang po tayo, no, na si God, no, ay gusto tayong i-prosper. Maniwala ka lang. Kasi ang pagbabago ng buhay natin nakadepende sa paniniwala mo. Kung naniniwala ka magbabago buhay mo, yes. Pero kung naniniwala ka na wala nang tarang pagbabago, yes din. Nakadepende sa paniniwala natin yan. So paniwalaan mo might as well itong promise ni Lord sa buhay, no? Natin na ito. Kaya tayo pinapakitaan ng opportunity na magbabago ng buhay natin. Okay? Sabi nga ni Richard Branson, if somebody offers you an amazing opportunity just like I Am Worldwide, but you are not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later. Ibig sabihin lang po, wag daw po masyado mag-analyze. Baka ma-paralyze po tayo. Huwag ka magdalawang isip kasi isa lang naman isip mo, di ba? So, ibig kong sabihin ay take action na tayo kaagad. Kasi again, ito yung negosyong walang lugi. Bakit? Bibili ka lang ng produkto Anong lugi mo doon? Para ka lang nag-shopping, di ba? Mas mahal pa nga yung sinashopping mo dyan minsan, no? Alright, so sabi nga po natin dito, when you're online and you aren't earning, you are missing the big opportunity in today's world. Totoo naman ho Di ba? Lagi ka naka-online, di ba? Ang tanong, online ka ng online, maghapon ka naka-Facebook, naka-TikTok, or kung saan pa. Ang tanong, kumikita ka ba using your social media accounts? Di ba hindi? Alam niyo po ba, maraming kumikita ngayon, maraming yumayaman ngayon using the social media account. So, matututunan mo yan dito sa I Am Worldwide. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat. Thank you and God bless. And I hope na nakatulong po ako sa inyo na ma-encourage kayo to really do this business seriously and join us. Alright? So, back to you, our power host, Mentor Armida. Thank you so much. Yes, thank you so much, Mentor Sam. Grabe, no? Ayan, narinig din naman ang aming grand mentor, no, ng Dream Team. Palakpakan naman po natin ang ating speaker. Grabe. Gising pa ba kayo, guys? Bigyan naman natin ng virtual props si Mentor Sam. Ayan. So, grabe, ang galing-galing talaga. So, yan, guys, nakita nyo, no, napakaganda ng ating products. Ayan, nakita nyo naman kung paano ang maidudulot nito sa ating kalusugan at of course yung opportunity, no? So pinakita naman ni Mentor Sam talaga, no, na talagang sila ang patunay talaga, no, yung mga incentives talaga na pinamimigay ni IAM kung gaano kaganda ng mga free lifestyle incentive, free incentive na pinamimigay ni IAM. Grabe, no? Car. In just 2 years, 2 car na po ang na-hit nila. Grabe, nakakata. We are next, Mentor Sam, no? So, nakaka-inspire po talaga kasi talagang kung nakita niyo po, no, dito po talaga is talagang, kasi seryosohin niyo po kasi syempre it's a networking. Hindi po talaga ito yung parang magbibitaw ka lang ng pera at wala kang gagawin. Ay, wala po mag-work na gano'n. Kailangan po talaga ng sipag nyo talaga. Sabi nga ni Mentor Sam, it's for everyone. Totoo po, mapabata ka po, matanda, may ngipin o wala. Pwedeng-pwede ka po dito, no? Mayaman ka man po ang mahirap. At kailangan lang po dito lagay yung yung heart mo Yung passion mo kung paano mo gustong marating yung mga pangarap mo po sa buhay. No, ikaw ang kailangan dito, no? Hindi kung ano man yung patayuan mo, ano yung natapos mo, wala po 'yon. Dito po talaga yung pangarap. And para po lalo tayong ma-inspire, no? Ipapakilala ko na po ang second
gusto natin na speaker, ang ating closer, no? Ayan, para tuloy-tuloy na po tayo. Grabe, no? Na-excite po ako kasi first time ko po siyang marinig. And I'm so blessed po na nandito ako, nag-host para marinig ko din po siya. Ayan. She's actually a former OFW from Taiwan for 5 years. No, yan, kaway-kaway sa mga OFW dyan. Makaka-relate kayo dito. She's already a Sapphire Elite Executive and of course, another car achiever ng IM. And of course, grabe to, nakaka-inspire. 3 million circle na po. And of course, a multiple travel achiever. Let's all welcome po ang ating mentor, Mentor Harleen Hernandez. Mentor Harleen, the floor is yours. Hello po, amazing morning. Ayan, amazing morning po sa ating 36 million participants. Ayan, so before po ako mag-start, gusto pong pasalamatan syempre yung ating host and syempre yung napakagaling po at napakapogi na nag-share ng ating I Am Business presentation. Sobrang clear po, no? Ang linaw ng pagkaka-share ng business. Sobrang, alam mo yung mag-iisip ka kung gagawin ba ang negosyo, hindi. Talagang gagawin mo, no? So, kailangan nating simulan na. So, ayan na po. Simulan ko na lang din po yung aking sharing. No, mag-slide po ako. Huwag po kayo mag-alala. 30 minutes lang po ito. Charot. Hindi po. Mabilis lang po. Ayan. So, share ko lang din po sa inyo ano yung naging journey ko dito sa IM Worldwide. Paano ba ako napunta dito? Ano po? So, before that po, kagaya po ng iba, ay nag-aral din po ako kasi sabi din ng parents ko kasi pag nag-aral daw ako, mas madali makahanap ng work. So, syempre naniwala naman ako, no? O, yun nga lang po, reality scam. Kasi dito po sa Pilipinas, ang realidad, ang taas ng standard, pero ang liit po ng sahod. Yun po, kaya po, napunta rin po tayo ng abroad. Ayan, sinubukan po OFW. Ayan, so ang expectation ko po talaga dyan, malaki yung sahod, ayan, mabibili ko yung gusto ko, mas makakapagbigay ako sa family ko. Pero yun lang din po, yung expectation versus sa reality, malayo po. Kasi sobrang hirap. Kaya po saludo po ako sa lahat ng mga OFW na naandito ngayon, na nagsasacrifice. Sacrifice po talaga siyang matatawag. Bakit? Kasi hindi po madali yung malayo ka sa pamilya. Hindi po madali yung may sakit ka pero nag-work ka pa rin. Hindi madali yung tinitiis mo na everyday, kailangan mong gisingin yung sarili mo kahit gusto mo pang matulog. Yung matutulog ka dahil pipilitin mo lang din dahil may pasok ka kinabukasan. Di ba? Di ba? Parang gano'n. Parang niloloko mo everyday yung sarili mo. Uy, matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Di ba? Di ba? In short, wala tayong freedom, no? So, iyan po yung naranasan ko. And syempre, along the way na ginagawa po natin yan, talagang iisipin mo bakit gano'n. Ang tagal-tagal mo na nagtatrabaho pero wala ka pa rin naipon. Eh, ang point kaya tayo nag-abroad para makaipon. Tama po? So, nung panahon na yon, nakita ko yung yung future na. Kasi tiningnan ko yung mga taong nauna sa akin. 7 years, 8 years, 12 years. So, yun po pala yung shortcut para malaman mo kung ano mangyayari sa'yo. Pag nagpatuloy tayo sa same na ginagawa natin. Eh, yung mga nandun po, mostly broken family. So, ayun po yung pinakamasakit. No? Yung nag-alis lang ng ibang bansa para sa pamilya, ang mangyayari, magiging broken family. So, doon ako namulat na sabi ko, ayoko dumating yung time na ganun din. So, kaya po doon pa lang ako nakapag-decide na kagad ako. Sabi ko, ayoko ng ganung life. So, kailangan, kumbaga, kailangan ko mag-decide. Kasi, dapat po kasi recontract ulit ako niyan eh. Kaya lang, nung time na pong yun, doon ako nag-isip na sabi ko, kailangan ko nang humanap ng mas magandang opportunity. Kasi naniniwala po ako na hindi lang naman pag-abroad yung kumbaga ang solusyon sa ating hirap ngayon, no? Kasi minsan po yung iba talaga close-minded eh. Ang alam lang po natin dahil nga hindi naman tayo ng mindset ng parents natin sa pagninegosyo, eh yun po talaga nga kumbaga kahit hindi natin gusto minsan, sinasacrifice pa rin natin. Ano po, ako po nung time na yan, mahilig po kasi ako manood talaga ng mga YouTube, yung mga nagbablog, ng mga So, lagi po ako may nakikita through internet na, bakit ganun? Curious ako, bakit may mayaman? Bakit may yumayaman? Sa pamilya po namin, walang mayaman. Meron po marami nag-a-abroad, pero yung same pa rin yung buhay. Kumbaga, parang ako lang din po, may pera ko habang nasa abroad. Pero pag umuwi na ako ng Pilipinas, 2 to 3 months,
Wala pera. Ganun talaga. So, yun po yung time na naghanap na po ako ng magandang opportunity. So, sa mga nandito po ngayon, kung kayo po ay na-invite ng inyong kakilala, ay nako po, pasalamatan niyo po yan kasi yan po yung magiging angel niyo dito. And kung kayo naman po ay na-invite through Facebook, yung may nakita ka lang post, ako po ganun. Siya po yung taong to, yan, si Mentor Jancy. Nakita ko po yan through Facebook. So, sabi niya sa akin, attend ka ng orientation para magkaroon ka ng idea. And then that time po, hindi ko po alam na networking. Ayan. So kagaya niyo po, malamang ito yung pumapasok sa utak ninyo, no? Na after ko mapresenta ng business, nagandahan po ako. Di ba? Napakaganda naman ng promise ng business. Imagine niyo po, no, ang dami na bagong buhay, ang dami kumita ng malaki. Kaya lang po, hindi ko naman siya linya. Di ba? Hindi ko siya linya. Graduate po ako ng IT. Anong kinalaman po sa network marketing? Wala. Kaya lang ito po yung nagpamula sa akin yung mentor ko. Sabi niya, ate, di ba, graduate ka ng IT. Paano ka napunta ng Taiwan? Factory worker. Sabi niya sa akin, ibig sabihin, inaral mo lang din. Tama po, kasi may mga training po tayo. Di ba po? So, ganun pala, yung isang bagay, hindi naman pala yung sa linya-linya. Ibig sabihin, naaaral siya. No, ibig sabihin, kailangan lang nating gustuhin. Parang yung mga kaibigan ko po, nag-graduate din ng IT, nasa call center po sila. Wala namang kung course na call centering, di ba po? Di ba? So, ayun naman po, iba, it's a choice. So, ayan, ito rin po. Paano po kung wala akong ma-invite? Paano rin kung walang maniwala sa akin? Nakakahiya pong mag-alok. Pero ito po guys, sa ganda po ng pinresent ni Mentor Sam, na makakatulong sa health and financial, dun palang hindi mo naisipin nakakahiya. Tama po? And then, the same time, ito yung pinaka-main problem. Wala po akong cash. O nakakayamang sabihin, galing kang ibang bansa, wala ka ng pera. Syempre may pera lang naman po tayo pag bagong uwi. 2016 po ako umuwi. Nakita ko po si IAM 2017. So that time, wala na talaga akong pera. Pero sabi nga po, pag gusto maraming paraan. Naalala ko mo, nag-abroad po ako. Ang laki din po ng placement fee. 110,000 pesos kapalit ng 2 years na bayaran ko po after 1 year. So sabi ko dito sa IAM, maliit lang naman punan. That time ko wala pang gig. 112,000 lang. Sabi ko, gawan ko rin ng punan. Kumbaga, binigyan ko nga ng chance yung employment ng 5 years. So why not bigyan ko rin ng yung IAM Worldwide, no? So nag-try po tayo niyan. No? After po nun, dahil dual business po si IAM, ito po kasi yung ginawa ko. Ayan. Kasi matigas po ang ulo ko eh. Tayo yung mga to see is to believe. So, kailangan masubukan muna. So dahil dual business po nun sa IAM, so nag-traditional business po tayo. Pangarap ko po kasi talaga yan. Ako po yung tipo ng tao na naampun po kasi ako eh. So alam ko yung yung kumbaga yung pakiramdam ng meron at wala. Yung napuntahan ko pong pamilya, meron sila. Meron sila negosyo, sa amin wala. So sabi ko, kailangan ko lang din pala magkaroon ng negosyo para okay yung buhay namin. So akala ko, pag nagnegosyo, okay na. Naku, hindi po pala. Ayan. Di ba po tayo pag napagod na mag-work, ayan, isipin natin magnegosyo. Hindi po madali. Ayan. Maganda pong magnegosyo, pero kailangan po, mayroon tayong titingnan dyan. Yung kapital. Malaki po ang risk. Ibig sabihin, para kumita tayo ng malaki dyan, maglalabas din tayo ng malaki. And kapag nalugi tayo, kasi trial and error pa siya maglalabas ka na naman ng puhunan. Kung kagaya ko na hindi malaki yung pangpuhunan, ang nangyari po sa akin yan, 3 months lang, napasara na. Ayan. Hindi po ako nagsisi nun. Actually, may natutunan ako dun. Sabi ko, the next time na magtatayo ako ng traditional business, kailangan ready yung capital. So sa mga nandito po ngayon, ayan, alam na alam ko po yung mga pinag-uusapan natin sa kumpanya. Pagpapagod tayo mag-work, pag inis na tayo sa boss natin, sasabi natin sa mga kaibigan natin, sabi na lang tayong Pilipinas, magnegosyo na lang tayo. Ang advice ko po sa inyo, huwag niyo pong hintayin mapagod kayo. Kasi pwede naman po ninyong simulan habang nandyan pa kayo, di ba? Ayan, so sinimulan po natin yung negosyo. Ayan na po yung time na tinry ko na po yung mag-networking. Kasi negative po tayo ng simula. Gusto ko mag-tradisyon na. Nalugi po. Wala na akong choice. Ma-pride po. Sabi ko kasi hindi na ako babalik abroad. Alam mo yung may ganun kang na sinabi mo na sa hindi ka na babalik abroad. So, wala akong ibang choice kundi mag-network marketing. Ayan po, kaya naman ako noon ay takot. Kasi nga, wala akong alam. Kaya lang, ang maganda po dito sa IAM Worldwide, may mga mentors po tayo.
Di ba po? Ang napakaganda ng sistema. Yung simula, hindi naman ikaw magpipresent, di ba? May magpipresent para sa'yo. Hindi mo alam negosyo, may magtuturo sa'yo. Tapos ang maganda niya, libre. No? So sinubukan po natin. Ayan, so thankful po ako dun sa mentor ko, no? Kasi ginaid niya po talaga ako. Ayan, diyan po natin na-experience yung kumikita na rin. O, yung iba kasi iniisip nila, baka wala akong mapasali. Isipin mo na lang din, paano kung meron? Di ba? So, kailangan ibahin lang natin yung mindset natin na instead na mag-focus tayo sa negative, change tayo sa positive kasi sabi nga, wala namang nadudulot sa atin yung negative. Negative din yung result. So, kailangan maging positive lang din tayo. No? And dito po natin na-experience, kung tandaan niyo po kanina, yung just for you. No po, hindi pa po ako nag-talk niyan, mentor ka pa po. O di ba? Saan ka pa? Leverage ka na talaga din sa mentor mo. Mentor mo pa yung nag-present. So na-experience natin mag-just for you. And then the same time, diyan na po dahil nakita natin na pwede palang kumita ng malaki, diyan na po yung talagang pinol time po na siya. Hindi na siya part-time. Wala pong masama kung mag-start ka dito na parang susubukan mo lang, ipa-part-time mo lang, walang masama. Ganon din ako nag-start. And then along the way na nakita ko na employment, nagtsatsaga ako sa fixed income, dito sa I Am Worldwide, part-time, kumita ako ng 100. So, 100,000, bakit hindi ko full-time si I Am? Di ba? So, dito na po, inaral na natin, umatin na tayo mga trainings, and dahil na po natin na-experience talaga yung hindi lang 100, 200,000 in just 1 month. Di ba? Pwede na po ba yun sa inyo, mga mentors? Di ba? At sa mga invite na dito, may experience mo yan. Iba po, bakit? Kikitain ko rin naman po yan sa abroad. Pero it takes a month, di ba? Dito 1 month lang. Ayan, hindi po tayo naka-fixed income. O, di ba? Sabi nga po ni Mentor Sam kanina, ano ba yung gusto mo? Fixed income o unlimited? Siyempre, doon tayo sa may option. Unlimited. Di ba? So, ayan, nagpo 47,000, earning 119, 153, ayan. Di ba? Diyan na po natin na-experience yung makapag-encash ka ng 6 digit. O, di ba? Dati makahawak din po tayo niyan, pero ilang buwan. Minsan nga, taon pa nga po yung cash ban. Di ba? Makarelate po dito yung mga OFW na naka-cash ban. Yung makahawak lang ng 100,000 pag pauwi na. Di ba po? Dito, hindi mo na kailangang hintayin yan. Ma-experience mo yan dito sa I Am. And then, ito po yung pinaka magandang nangyari din kasi sa pamilya po namin talaga, wala pong may sasakyan. Marami po sa amin mga pangdagat. Kasi tabing dagat po ako at taga-bundok. So, yung dati ko po ay magsasaka at mangingisda. Ayan. So, nagulat siya kasi sabi niya, bakit ganun kung kailang wala kang work? Di ba? Kasi nga mababa yung tingin nila sa atin pag nagsisimula kasi hindi pa nila tayo naintindihan. Kasi wala naman po talaga akong work that time. Kasi pinokus ko na po si I Am. Sabi niya, paano ka nakabiling sasakyan? Sabi ko, Tay, that's the point. Wala tayong work. Meron tayo a big time business. So, nalabas po natin yung ating first car natin, yung Honda City. Ano po? Ayan. And then, ang maganda rin po dito, hindi lang ako. O, yung may kasama tayong team na natulungan din natin. So, under po ng team ko, yan si Mentor Michelle, dating OFW, na ngayon kung kailang full-time ma'am, may dalawang makulit na bata, saka nalabas niya yung kanyang first car at kumikita na rin. So, ayun yung masarap sa negosyong ginagawa natin. And this time po, ito po sa picture na nandito, bumalik po ako nito abroad. So, sa mga OFW na nandito po ngayon, napakaswerte niyo po. Ito lagi ko pong sinishare sa mga kausap ko ng OFW. Ang swerte mo na nakita mo kaagad. Kumbaga, hindi ka back to zero pag umuwi ka ng Pilipinas. Kasi choice mo na yan kung sisimulan mo dyan o intayin mo umuwi ka. Pero ako, para sa'yo, advice ko sa'yo, simulan mo na agad habang nandyan ka. Kasi ako, sacrifice, bumabalik ako ng abroad. Dahil dito, nakita ko na yung purpose ko, hindi para kumita lang, pero para i-share ko yung opportunity na nakita ko. Bumalik po ako dyan ng Taiwan, hindi ko po yan mga yan kakilala. Nakilala ko po yan through Facebook na nasiram po natin ng negosyo, na ngayon po kumikita na rin. Di ba? Ayun siya. So kung nagawa po namin, kaya nyo din po. Di ba po? Ayan, wag po kayong mahiya. Napakaganda po ng opportunity natin. Ang dami po natin pwedeng matulungan. And sobrang dami po niyan. Ayan, yung may mga taong magpasalamat sa'yo na kumikita rin. Ayan, at mga nakapag-for good. Siyempre, kaya naman po tayo takot umuwi ng Pilipinas. Ang iniisip natin, paano na yung gastusin natin, paano na yung income natin. Naku po, ito po, hindi lang ito pang part-time, pang life-changing po. Baguhan po ng buhay. Di ba? Sabi nga po ni Mentor Sam, team payaman. Di ba po, yun po talaga yung mangyayari sa atin. So, sabi po dito, push yourself because no one else is going to do it for you. Sa lahat po ng dito ngayon, kung may pinagdadaanan ka man, possible, isa ka sa mga tao na naghahanap talaga ng opportunity. And ito, binigay sa'yo, may reason yan. Ito yung mga tao na nakapag-event.
no, ng mga taong sumubok. No, ang marami na rin po dito kumikita talaga. Ayan, so doing this business, ayan, for 3 years kumita po tayo ng 3 million. And I'm one of the Emerald Elite Executive na rin po na IAM Worldwide. Imagine nyo po ha, OFW po ako, wala po akong background sa business. First time ko po in network marketing. Ayan, so wala pong walang reason para hindi mo magawa. O, di ba? Pili ka na lang. It's either result or excuse. Di ba? So, ayan, siyempre, pipiliin natin yung magka-resulta. And yung travel. Ito po yung masarap. Ilang kumpanya po yung pinanggalingan ko. Pero wala po ako nakuhang ganyang incentive. Meron po yung freelance date, ayan, mamon, electric pan, lalo na pag magpapasko. Pero dito travel eh. Diba? So panggigilan mo rin to. Huwag kang mag-alala. Ito yung mga incentive na talagang pinanggigigilan namin nila mentors kasi malapit na naman kami mag-travel. So dapat kasama na namin kayo guys. Diba? And then yung Japan. So diba? Ayan, sobrang amazing na. And yung ma-experience mo yung travel na, lalo na, ito po ako kwento ko po sa inyo. Ang tagal ko po sa ibang bansa, 5 taon. Never ko po doon na-experience yung travel talaga. Yung travel na ibig sabihin, i-enjoy mo, yung may freedom. Yung hindi ka nang mamadaling umuwi kasi may curfew or may pasok ka kinabukasan. Hindi ko po talaga yung naranasan. Kasi para kami mga bata noon, may curfew. Ito po sa IAM, walang curfew, tapos unlimited pa. Tapos hindi ka problemado na pag-uwi mo, wala ka pera. Di ba marami ngayon, di ba? Travel now, pull later. Tayo hindi po. Pag uwi natin, may income pa po tayo dyan. Di ba po? Asama ko pa po yung aking leader. Di ba? May natulungan pa po tayo. O yung iba, ganito yung iniisip naman. Naku, Mentor Hylene, kaya ba namin yan? Pandemic ngayon. Walang bibili ng products. Ang mahal. Huwag kang mag-alala. Nasa utak mo lang yun. Huwag mong i-judge. Kasi hindi naman lahat ng tao hindi kaya. Dahil marami pa rin kaya. Imagine nyo po yan, seeds pa lang yan, ng barley, 105,000, just 1 month. Sa Pilipinas po to ha, hindi pa kasama yung international. Diba? So, kaya mo rin. Diba? Ayan, nag-iingkas tayo ng checker despite this pandemic. At ito po, no, kasagsagan to ng pandemic. From March to February, kumita po tayo ng 1,046,950 pesos. Pinakita ko po to sa inyo na to brag. Kasi para makita mo na isang OFW na walang alam sa pagninegosyo na gawa, kaya mo rin. Ayan. So ito yung pandemic proof natin na kahit pandemic, no, tuloy-tuloy ang transaction po natin sa office. And ito yung isa sa mga OFW. Minsan ganito yung iba. Naku, laki ng puhunan, 198,800. Kakayanin ko ba yan? Di ba? Pag nakita mo siya as gastos, talagang malaki. Pero kung titingnan mo siya as negosyo, maliit po. Bakit nakita niyo po yung kanina, yung food cart ko? Almost 300,000 po yung nagastos ko dun. Hindi lang. Kautang-utang pa po ako nun. Pero hindi po ako kumita ng milyon. Dito sa IAM, kagaya po nung na-invite ko na to si Mentor Jennifer from Taiwan, nag-invest po siya 198,800. Part-time, kumita na 232,000 pesos. Diba? Mga mens, ayan nyo po para nakapag-join, binenta po niya yung mga gamit niya. At nagsangla ng ATM. Hindi ko po sinabi magsangla kayo ng ATM ha. Ito lang po, na-inspire lang ako sa taong to kasi hindi lahat ng tao kaya mag-design. Diba? Ayan. So, sobrang dami pa po. Ayan. Marami tayong OFW. Andiyan po talaga yung puso ko kasi diyan ako galing. Alam ko yung pakiramdam na malayo sa pamilya. Alam ko yung pakiramdam na alam mo yung gusto mo naman talagang umuwi. Pero ang takot mo, paano na yung income mo? Paano na yung pamilya mo? Ito na po yung susi sa IAM Worldwide. O, ayan. So, why join now? Ayan. Bakit kailangan mo mag-join agad? Okay. This is a pandemic-proof business po. So, ibig sabihin, yung ating negosyo po hindi siya affected ni pandemic, 'di ba? Nakita niyo naman po, pandemic may nakita po kayo kumita, 'di ba? 2 million, 3 million. Sobrang dami, no? And modern business. Para kung ito ngayon, yung ginagawa natin, 'di ba? Hindi mo na kailangan yung for example, sa lugar mo, Mindanao, hindi na kailangan mag-put up pa doon ng actual na negosyo para lang magkaroon ka ng negosyo. Tapos may boundaries pa 'yon. Dito dahil modern na tayo, through Facebook lang ito o through Zoom lang, kagaya na ginagawa natin, nagagawa pa rin natin negosyo. Walang boundaries. And ang maganda yung business mo worldwide. Di ba? Ayan, one-time investment. Ibig sabihin, isang beses ka lang maglalabas ng puhunan. Di ba? O, i-confer natin traditional business naku po, masakit sa ulo. Hindi lang one time. Di ba? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, trial and error pa siya. Okay? Ayan, no operational expenses. Ibig sabihin, wala ka nang babayaran, for example, renta, di ba? Kumpanya na sumasagot niyan. Advertisement, sagot din ng kumpanya yan. Di ba?
Kumpanya na yun, hindi na ikaw. Hindi na ikaw yung mag-iisip paano pabilisin yung negosyo mo. Kumpanya na. Diba? Ayan. And pass ROI. So, lahat naman po tayo, gusto natin pag nag-negosyo, yung mababawi agad ang punan. Siyempre, wag lang yung mabawi ang punan, yung kumita din. Pass ROI po tayo dito. Bakit? Eh, di ba po pagka-avail mo ng package, may product ka agad? So, pag ginamit mo siya, healthy ka. Pag binenta mo, eh di balik puhunan mo, pero ito ang advice ko sa'yo. Gamitin mo muna bago mo ibenta. Di ba? Kasi sabay mo yan makukuha dito. Okay? Ayan, one account policy. So, paano ba yan, Harleen? Ito siya. Sample natin, makaposisyon ka na kaagad. Let's say, kinuha mo po Jade. Di ba? One account policy po lang tayo. So, may mga tao na nauna sa'yo, yung mga upline mo, siyempre sila may left and right lang. Tapos na yun, nalagyan na nila yung left and right nila. But then, dahil nakaposisyon ka na, yung every time na marirefer sila, makukuha mo na. Masasalo mo na yan. Ayan, so sa upline, may na-refer na Jade. Spill sa'yo, may ma-refer na gold, platinum. Salo mo yan. Ayan, yung maganda, waiting cash po yan. Unlimited yung spillovers natin. Eh, paano pag ganito yung sinabi mo, Harleen, di ko pa kasi sure kung kaya ko bang gawin yan. Eh, wala pa rin akong pampuhunan. O, wala namang masama, pero sayang. Kasi bakit? Kasi kung itong yung Jade na to, eh hindi ka kaagad dun sali, eh nandito ka pa sa baba, instead na nasalo mo na tong lahat ng to, ikaw pa yung nasalo nila. Di ba? So sayang yan kasi waiting cash po yan. Wala po nun sa ibang company. Promise po, ibang-iba yung one account policy. Di ba? So, ayan, unlimited yan. No? And this is the main reason po why I joined I Am Worldwide. My family. O, naniniwala po, lahat ng po tayo ay may pamilya. Di ba po? So gusto kong mag-payback sa parents ko. Especially sa nanay ko na akala ko po talaga mawawala na. Doon ako mas nagising. Na sabi ko, ayokong dumating yung time na pagsisihan ko na hindi man lang ako nakabawi sa kanila. Kaya nung nakita ko po talaga sa I Am Worldwide, aaminin ko po sa inyo, hindi madali dahil wala naman pong madali sa pagkita. Di ba po, yun nga pong OFW life nung mga panahon yun, sinacrifice ko para sa kanila eh. So why not dito na alam ko, hindi lang, kumbaga, hindi lang pera yung makukuha mo, yung freedom talaga. Di ba? So kaya sinacrifice ko po yan. Yung makapag-payback sa kanila, maipasya sa sila, and ang pinaka-important po sa lahat, yung oras ko. Kasi yung buong laging request ng nanay at tatay ko. Yung nanay ko po, napakaswerte ko sa kanila kasi hindi po sila yung kagaya ng ibang parents na nung nag-work po ako yung magre-request na padala ka ng ganito, padala ka ng ganyan, never po. Ang lagi nilang tanong, anak, kailan ka uuwi? Ang sakit po nun. Yung hindi mo masabi, yung hindi ka sigurado, kailan ka ba uuwi? Kailan mo tatapusin yung kontrata mo? Ngayon mga mens, andito ka na, nakita mo na. Trabahuhin mo na. Kaya ako po, dumating man ako sa trials, ginawa ko pa rin po kasi nakita ko yung pamilya ko. Na ako yung time ko, yung kailangan nila. Tandaan niyo po masasabi mo na okay yung buhay mo kapag may freedom ka na. Hindi lang oras, pero yung financial. Kasi magkasama talaga yun, aminin po natin, di ba? So, yun lang mga mentors. Thank you po. Ayan, my name is Harleen Hernandez and I Am Worldwide. Thank you, mentors. Back to the host po. Thank you. Yeah, thank you so much, Mentor Harleen. Grabe, no? Ayan, relate na relate po kami mga OFW sa kwento nyo. Nakaka-inspire po. Thank you po sa inyong inspiration na sobra. Grabe, nakatouch talaga sa puso ng mga OFW at saka ng iba na rin nating mga guests, I'm sure, no? So, ayan po, bigyan naman po natin ng virtual clap o pusuan po natin si Mentor Harleen. Sobrang ganda-ganda naman talaga naman. Mentor Harleen, thank you po sa inspiration nyo. And before that, no, bago to proceed, Mentor Sam, mag-picture muna tayo bago mawala ang iba. Yes po, yes po. That's a picture. Okay. All right, so, Mentor guys. Sam, okay po. Picture po tayo. Please open the cam. All right. Ayan po. Let's do the B sign. 1, 2, 3. Okay, next page lang po Okay, 1, 2. All right, 1, 2, 3. Yun, all right. Thank you po. Thank you so much. Ayan, no? So, thank you so much. We do hope po no, na-inspire po namin kayo, no? Sa talaga namang, ako po sobrang na-inspire po, no? Kasi sabi nga na, no, ating speaker, no? Parang,
ano bang gusto natin, no? Yung kaway-kaway sa mga OFW dyan at saka yung mga employed at hindi pa employed, no? Whether ano bang kailangan nyo, result or excuse. So, syempre doon tayo sa result na, no? So, kailangan po mag-decide na po tayo ngayon, yung ating mga guests. Make sure, connect po kayo doon sa mga nag-ano sa inyo, nag-invite po sa inyo para po malaman paano po talagang makapag-start po dito sa IM. And doon po sa nakikinig sa atin sa YouTube live natin, sa Facebook live po natin. Make sure po na yung mga nag-invite po sa inyo, nag-share ng link, nakubalikan nyo po para po talagang ma-discuss po sa inyo kung paano po talaga kayo makapag-start dito po sa IM. And yun po, we do hope naman po na grabe, no? Ako ngayon sobrang inspired kasi ito nga is ang ating ROI. Fast ROI talaga ang ating business. Napakaganda, no? At para magkaroon po tayo ng financial freedom para sa ating family. Ang mga OFW, ito ang ating sagot para mabilis tayo makauwi sa Pinas at makasama ang ating mga family. Ayan, no? So, thank you so much po sa ating mga napakaganda, napaka-inspiring na mga speakers, Mentor Sam and Mentor Harleen. Thank you so much po sa inyong live na nakapag-share po kayo ng inyong wisdom. And Mentor Sam, may mga announcement pa ba tayo? Right, yun po. Salamat po, Mentor. At ano po ulit, MWF po tayo, no? So, sa Wednesday ulit and then Friday. Ayan, at maraming salamat po ulit. So, 11 p.m. po tayo ulit, the same time. At shoutout nga pala kay Rose Castro. Ayan, no? Galing kay Mentor Bernadette ng UK. Yan, masipag nating mentor yan sa UK. Grabe. Talagang kapag ka masipag ka sa negosyo natin, sisipagan mo lang din, no? Katulad lang ng ginagawa nating pagsusumikap sa mga trabaho natin sa pag-abroad, ano? Dito, sisipagan mo lang din, pero mas worth it yung kapalit, ano? Kaya congratulations po at kita-kits po tayo ulit. Thank you, guys. Closing, Mentor Sam, closing prayer tayo? Sige po, mag-closing prayer tayo. Okay, right? so mag-closing prayer po tayo. So just let's all bow our head. Lord, thank you po for revealing your unconditional love to us through this Zoom gathering. Thank you for making it possible for us to share this love and your trust of creation, which could be a means of healing for many today and the days to come. As we go about the rest of the day and week, open our eyes and so that we may see the wonders and the result that what have been shared today. Let those who came here receive your blessing. Help us to continue living and walking according to your word and not by what we see. Father, help us to turn our eyes away from the worldly things so that we can focus on you, Lord, our Savior. We pray this with all of you, all of your love for us. Thank you, God. Amen. Thank you so much, mga mentors. See you again. Thank you very much. Good night. Good night. Thank you po, mga mentors. God bless everyone. Bye. Shout out Mentor Rochi, Mentor Che, Mentor Ave. Hello, Mentor Emma. All right, see you again on Wednesday and Friday. Signing off. Thank you so much. Thank you, Mentor Mira. Bye.